Isang mayamang lalaki ang nagdesisyong ipakita ang kanyang kapangyarihan sa lipunan, at dahil sa isang pustahan, dinala niya ang isang babaeng may kriminal na nakaraan sa altar. Ngunit nang harapin niya ang pari, isang salita lamang ang binitaw ngang babay at sapat na iyon para bumagsak ang lahat ngang kanilang itinayo. 2:00 ng madaling araw. Ang mga gusaling salamin ng Bonifacio Global City ay nakatayo sa dilim, malamig at tahimik. Ang ingeng siyudad ay nanatili pa rin sa ibaba, parang isang mababang alingawngaw na hindi matanggal. Sa ika-40 palapag, ang tanging tunog ay ang tahimik na huningang ventilasyon at ang mahinhing pagsalit ng basang-basahan sa maliwanag na marmol na sahig. Nagtatrabaho si Maria Santos nang walang imik. Ang likod niya ay masakit gayangan dati. Ang kemikal na pampalis ng dumi ay kumakain sa kanyang balat sa ilalim ng punit na guantes de goma, ngunit pinilit niyang huwag pansinin ang haping pakiramdam ng pagsusunog. Paminsan-minsan, may mga taong lumalabas mula sa mga opisina magapagod na manager, mga abogado na may gusot na polo. Nilalaktawan nila si Maria, tinitingnang parang wala siya. Para sa kanila, siya ay hindi nakikita. Isang empleyado lamang na naglilingkod. Minsan, sa mga tingin na iyon, may nakatagong pakdiri. Hindi makapanatili ngang katahimikan ang security guard ng gusali, at mabilis na nalaman ng mga lokal na sales staff kung sino ang naglilinis ng kanilang palapag. Si Maria Santos, 28 taong gulang, nagsilbing ang 3 taong pakabilanggo. Sa ganong rekord, hindi siya pinahintulutan kahit saan pati sa mag-grocery store, nahirapan siyang makapagbayad. Ang trabahong paglilinis tuwing gabi ang nakintanging pagkakatao na hindi pinansin ang kanyang nakaraan. Agad na naglagay ng kondisyon ang supervisor sa shift, kalahati lamang ang sweldo niya kumpara sa iba. Magpasalamat ka na lang na tinanggap ka namin, ikaw na nandaraya. Iniwan siyang supervisor sa unang araw, at huminahon siya, ngumunguyang kanyang put. Sa dulo ang mahabang pasilyo, nagtunog ang elevator ng may melodiya. Bumukas ang sliding door. Isang grupo ang maingay na tao ang lumabas mula sa sasakyan. Malakas ang usapan ng lalaki. Ang amoy ng mahal na tabako at malakas na alak ay kumakalat mula sa kanila sa loob ng ilang metro. Si Victor Gromov huwag nating gamitin ang panggalang ito. Sa kulturang Pilipino, siya ay si Ronaldo Villanueva, ang mayroong isang imperyo sa konstruksyon na sumasaklaw sa 3 pinakamataas na palapak ng tore humakbang ng nauna. Ang mahal niyang itim na Amerikana ay perpektong nakaakma sa kanya. Sa tabi niya, ang kasosyo niyang si Igor Bautista, isang malaking lalaking mapula ang mukha na may hindi nakatali na pindutahan ng polo, ay malakas na nakukumahog habang naglalakad. Ang kalikasan ni Maria ay nag-atrasya, idinidikit ang sarili sa dingding. Hinila niya ang mabigat na kariton ng timba sa likod para makaagapay at yumuko ang ulo. Mabilis na lumakat si Ronaldo. Lumingon siya kay Igor, tumugon sa isang biro, at hindi tumingin sa ibaba ang kanyang magapa. Ang mga taong kagaya niya ay hindi sanay na mapansin ang magahablang. Masyadong malakas na hinila ni Maria ang plastik na timba. Nabitag ang gulong sa pagitan ng nga piraso nga marmol. Natumba ang timba. Sinubukan niyang itayo ito, ngunit ang kanyang basang guantes ay dumula sa plastik. Ang maruming tubig ay kumalat mula sa gilid ng timba papababa sa sahig. Nabasa ang nga Italiano na sapatos ni Ronaldo, gawa sa manipis na swede, maliwanag ang kulay, agad na naging madilim ang laylayan ng kanyang pantalon. Bigla na lamang na natahimik ang tawa ni Igor. Ang pasilyo ay nalubog sa isang mahirap at mabigat na katahimikan. Huminto si Ronaldo. Mabagal siyang lumingon pababa sa nasiraan niyang sapatos. Ang maliwanag na suda ay nabalutan ng ngamansa, nakarakip na sabon. Hindi siya sumiga. Inihinto niya ang kanyang malamig, hindi kumukurap na tingin kay Maria. Nakatayo ang babay, ang dalawang balikat ay nakadikit sa salaming dingding ng opisina, mahigpit na hawak ang tangnan ng mop. Lahat ng bagay sa loob niya ay gumuho. Patawad po. Nanlambong ang boses niya. Napakatulin ninyong lumakat, hindi na ako nakaabot. Bulak na kayo. Mahinahon ang boses ni Ronaldo, ngunit ang tono nito ay nagbigay sa kanya ng hindi maginhawang pakiramdam. Sa boses na iyon ay may lamig na pagamak. Nilunok ni Maria ang laway sa tuyong lalamunan. Lalinisin ko po lahat, pasensya na po. Iniunat niya ang kamay para kunin ang basahan, ngunit humakbang si Ronaldo pasulong. Tinipan niya ng malakas ang timba gamit ang dulo ng niyang nasiraang sapatos. Bumagsak ang timba ng may malakas na tunog. 20 litro ng maputlang tubig ang kumalat sa malinis na sahig, binabasa ang nga sneakers ni Maria. Linisin mo, bumulong siya sa pagitan ng kanyang nga kamay. Naninikip ang lalamunan niya. Lahat ng bagay sa loob niya ay nagsikip sa nasusunok na samang loop, ngunit alam ni Maria.
Isang maling salita, at bukas ay wala siyang pambiling pakain. Lumuhod siya sa malamig na tubig. Agad nabasa ang kanyang panggawang damit. Sa mga nanginginig na kamay, nagsimula siyang sumipsip ngang tubig gamit ang maruming basahan sa paligid ngang kanyang mapa. Si Igor, nakatayo ng kaunting kaibahan sa likod, ay kumuhang malaking pansindi mula sa bulsa niya, malakas na binuksan ang takip at nagsimulang tumawa. Tingnan mo nga. Ronaldo, sanay na siyang sundin, hindi naglalagay ngang isang salita laban sa atin, alam niya ang kanyang lugar. Sabi nila na bilanggo siya. Kakalabas pa lamang niya mula sa kulungan, kaya't yumuyuko na siya. Hindi sumagot si Ronaldo. Sumuon siya sa likod nege yumuko nitong babae, bumaling at humakbang patungo sa kanyang opisina, nagiwan ng basang yapak sa sahig. Sumunod si Igor sa likod. Nananatili pa rin sa pagluhod si Maria. Ninipit niya ang panga ng husto kaya ang pisngi ay nagsapit. Isang luha ang bumaksak sa maputlang pisngi, ngunit mabilis niyang pinunasan gamit ang likod ng kamay, hindi posible ang pag-iyak. Ang maluha ay hindi nagdadala ng kaginhawaan, pinapatay lamang nila ang kanyang natitira pang lakas. Ang malawak na salaeng pulong ni Ronaldo Villanueva ay nasa likod niyang transparent na salaming dingding. Mula dito, malinaw niyang nakikita ang pasilyo. Ilang mailaw ang nagbibigay ngang malambot na ningning salup. Isang bukas na boteng mahal na brandy ang nakalagay sa malaking mesa. Sumisinggalang si Igor sa isang katat na upuan. Inikot niya ang malaking baso sa kanyang kamay, uminom ng isang higop at tumingin sa buong baso. Sa malayo, isang maliit na anino sa asul na uniforme ay gumagapang pa rin sa marmol na sahig. Nakakainis ang buhay, Ronaldo, sabi ni Bautista ng pahaba ang boses. Lahat ay mahuhulaan. Patuloy na pumapasok ang pera, nahihirapan ang mangga karibal, madaling makuha ang mangga babay. Nakakasawa. Nakaupo si Ronaldo sa harapan, nakakunot ang noo habang tinitingnan ang mga mansa sa kanyang sapatos. Gusto mo bang magsaya tayo? Tanong niya nang walang emosyon. Mangangahas ako. Yumuko si Igor. Ang kanyang namumula sa mukha ay nagpakita ngang kasabikan, mapangmangsang hitsura. Sa tingin ba niya lahat ay mabibili at mapasuko? Masusugal ko na kaya mong kuhanin ang kahit sinong kaluluwa gamit ang pra. Halimbawa, ang babaeng katuwang na ito na may kriminal na nakaraan. Bahagyang itinangal ni Ronaldo ang isang itim na kilay. Bakit ko naman kakailanganin ang isang babaeng naglilinis tulad niya? Wala siyang buhay, puro paktalima lamang. Kaya palakasin mo ang kanyang loob para sa sining. Ngumisi si Igor. Ibibisesta ko sa iyo ang 10 milyong piso. Simple ang kondisyon. Dapat mapaibig ka niya sa iyo. Hindi pagtulok sa iyo dahil sa pera o takot, kundi maniwala sa kwentong pambata ng hanggang sa hindi na siya makabuhay ng wala ka. Kumukuha si Ronaldong puro mula sa kahon at dahan-dahang pinutol ang dulo. At pagkatapos, dala mo siya sa civil registry, bilhin mo ang pinakamahal na puting damit, tipunin ang lahat ng grupo, at doon mismo, habang tinatanong ng pari ang kanyang pahintulot, sabihin mo sa kanya sa harap ng lahat, lumayo ka. Ibinababa mo siya sa harap ng lahat, para malaman niya na hindi nangyari ang mahika, at ang mga katulad niya ay ipinanganak lamang para maglinis pagkatapos natin. Nagpasinghap si Ronaldo. Ang mabangong usok ay dahan-dahang umakyat sa kisame. Tumuon siya sa salamin patungo kay Maria, nakakating nagtayo mula sa pagluhod, mabigat na sumalindik sa mop. 10 milyong piso ay wala lang sa kanya. Magagamit niya ang pera para sa isang weekend getaway sa Boracay, ngunit may ibang bagay na nagpapabahala sa kanya. Ang simpleng pag-isip na may taong hindi niya mapasuko ay nasasaktan ang kanyang pagpapahalaga sa sarili. Kapangyarihan sa iba iyon lamang ang nagbibigay sa kanyang tunay na kasiyahan. Ang kakayahang itaas ang isang tao, pagkatapos ay sirain sila sa isang salita lamang. Medyo mababa para sa 10 milyon, sabi ni Ronaldo sa wakas, tinapon ang abuong tabako sa mabigat na kristal na ashtray, napakadali nito. Subukan mo. Nagsimulang magsalita si Igor. Pinahirapan siya, mapait siya sa buong mundo. Hindi ka makakalapit sa kanya na may isang bungkos ng rosas. Kailangan mong magsikap ng husto. Bahagyang ngumiti si Ronaldo. Isang malamig, mapakalkula na tingin ang lumabas sa kanyang maitim na mga mata. Para sa akin ay walang imposible, Igor. Bibigyan ko siyang 5 buwan. 5 buwan pa, magsusumamo na siya sa akin na manatili. Malakas na hampas ngang kamay ni Foronsov Huwag, ni Bautista sa mesa. Sige na. 10 milyon ay handa na.
Masaya akong masaksihan sa pagmamahal mo sa mukhang palaboy na ito. Nagpalitan sila ng maikling pakikipagkamay. Ang tadhana nga lawa ay tinimbang at sinuriin sa ingay nga basong naktampo. Wala sa kanilang dalawa ang nakaasang ang hindi maaring baguhing reaksyon ay idudulot ng usapang iyon sa gabi. Natapos ang shift sa maaga. Lumabas si Masya ang palayaw ni Maria sa salaming pintuan ng komersyal na sentro patungo sa malamig na gabi ng Nobyembre. Isang malamig na hangin ang dumaan sa kanyang manipis na diaket. Higpit niyang binalot ang lumang bandana sa lik at nakmadali sa hinto nga merte. Ang kanyang landas ay patungo sa malalayong suburbs ng syudad, sa isang kapitbahayan na may mga lumang gusali. Dun, nagwapa siya nga maliit, mahalumigmik na silid sa isang 3 silid na apartman. Ang kanyang magkapitbahay, isang laging sungit na matandang mag-asawa at isang tahimik, nakainom na kargador, ay natutulog pa. Maingat na ipinasok ni Masya ang susi sa kandado, nagsisikap na huwag gumawang ang ingay. Malamig ang silid gayang labas. Ang lumang cast iron na heater sa ilalim ng bintana ay bahagyang mainit lamang. Tumutulo ang tubig mula sa maluwag na gripo sa shared na kusina. Ang tunok ay humuhuni sa kanyang ulo gaya ng matagal na sakit. Hindi niya hinubat ang diaket. Lumapit siya sa matandang mesa at binuksan ang electric kettle. Binuksan ni Masya ang tuktok na drawer at kinuha ang isang kahoy na picture frame. Isang babaeng may maamo at maliwanag na mga mata at malumanay na ngiti ang tumingin sa kanya mula sa larawan. Si Nina Santos, ang kanyang ina. Bumaksak si Masya sa buklot na sofa, mahigpit na inakap ang frame sa dibdib. Ang kettle ay tumunok at namatay, ngunit hindi siya gumalaw. Ginagamit niya ang daliring pula sa kemikal para maingat na haplusin ang salaming mukha. Inay, patawarin mo ako, bulong niya sa walang tao sa silid. Naninikip ang kanyang boses. Patawarin mo ako. Ang maalaala ay bumaksak gayang isang pasanin. 3 taon na ang nakalipas, iba ang lahat. Nagtatrabaho siya sa isang mainit na lugar, nakaupo sa harap ng kompyuter, ipinagmamalaki ang posisyon bilang probationary accountant sa isang malaking kumpanya, nagdadalang magandang sahod at bumibiling mahal na gamot sa puso para sa ina. Pagkatapos, naglaging isang paketengang dokumento ang departamento niya para pirmahan. Karaniwang proseso lamang, sabi nila sa kanya ng may ngiti. Mga formal na transfer na transaksyon sa pagitan ng nga kumpanyang kasosyo para sa quarterly settlement. Nagtiwala siya at pumirma. Isang buwan pagkatapos, dumating ang nga investigador sa opisina. Lumabas na ginamit ang nga dokumentong ito para ilipat ang napakalaking halaga ng pera sa ibang bansa patungo sa mga account ng nga Dami Corporation. Nakabitin ang management ng kumpanya. Wala silang alam. Lahat ng lagda ay sa accountant na si Santos. Ang trial ay isang palabas at mabilis na nangyari. Ang kulayabuhing madingding ng kulungan, ang walang bahala na mamatangan hukom, ang tuyong tuktok ng martilyo. 3 taon sa Common Security Facility. Ang kanyang ina, na nagturo sa elementarya sa loob ng 40 taon, ay hindi makayanan ang kahihiyan. Bumaksak siya sa atake sa puso ng gabing inihayak ang hatol. Hindi nakarating ang mga medikal na kawani upang iligtas ang ina. Hindi pinahintulutan si Masya na dumalo sa libing. Pagod na ako sa pagtitiis nito, inay. Ang naluha na pinigil niya buong gabi ay sa wakas ay bumaksak. Dumaan ang nga ito sa maputlang pisngi, nagiwan ng mabasang guhit sa salaming mukhang ang frame. Alam mong wala akong kinuha kahit isang sentimo mula sa parang iyon, inay. Bakit ako pumirma sa mga papeles na iyon? Dahil sa kanila umalis ka, sinira nila ang ating dalawa. Inilapit niya ang larawan sa mukha. Nag-ikot siya sa matanding sofa, nakadiakit pa rin, at tahimik na umiyak, inilubog ang mga isang saunan. Isang kulayabong, malamig na bukang liwewe ang sumibol sa labas. Hindi pa niya alam na ang malupit na makina na sumisira sa kanya ay inilunsad ng mayayamang tao sa gusaling salamin sa pangalawang pakakataon. Ngunit ito mismo ang pangalawang suntok na nagpigil sa kanya sa pag-iyak magpakailanman at nagturo sa kanya kung paano magiganti. 4 na araw pagkatapos ng insidente sa timba, malapit nang matapos ang shift ni Maria. Malamig ang umaga. Mabigat at kulay abong langit ang lumukop sa labas ng malaking bintana ng komersyal na sentro. Inipon ng babae ang kagamitan sa paglilinis at naghahanda na pumunta sa changing room ng isang malaking anino ang humarang sa kanya. Ang pinunong security department, isang mataba at mapulang mukhang lalaki na ang pangalan ay Armando, ay tumingin pababa sa kanya. Ikot-ikot ang kanyang maliliit na mata. Tumigil ka, Santos, sabi niya ng masama. Isang hakbang ang nag-atras ni Maria sa likas na paraan. Maraming taon na sa kolonya ang nagturo, sa kanyang ang isang di matitinag na panuntunan.
Kung tumingin sa iyo ang isang lalaki na naka-uniforme ng ganun, maging handa sa abala. Anong nangyari po? Naniginig ang kanyang boses, bagaman nagsisikap siyang magsalita ng mahinahon. Isang tenan sa room 402 ang nawalan ng makapal na pitaka, puno ngang cash. Humakbang si Armando pasulong, nakatayo sa harapan niya. Ikaw lang ang naglinis doon kahapon ng gabi. Ihulog lahat ng nasa bag mo, at lilikusin namin ang iyong locker. Naramdaman ni Maria na naninikip. Isang nakakasamit na takot ang bumulas mula sa tiyan patungong lalamunan. Hindi pwede na maling akusasyon ito. Wala akong kinuha. Mahigpit niyang niyakap ang nakamay sa dibdib. Ni hindi ako lumapit sa mga muebles, lininis ko lang ang sahig. Isinusumpa ko sa inyo, tingnan ang kamera. Ang kamera sa palapag na ito ay bigo buong gabi. Nakangisi si Armando, lumalapit at marahas na hinawakan ang kanyang balikat. Isinaksak ang kanyang nga daliri sa manipis na tela ng diaket, nagdulot ng sakit. Magsama tayo sa kwarto ang inspeksyon, bilanggo, hahanapin tayo. Biglang napahili si Maria, sinubukang makawala. Dumating ang gulat. Naalala niya ang mismong araw na iyon 3 taon na ang nakakaraan. Ang magaspang, na magakamay na iyon, ang magakatiyakang akusasyon, at ang malamig na bakal na rehas. Bitawan mo siya. Masakit. Mabilis niyang inalis ang kamay mula sa kanya. Mahinahon ang kanyang boses, ngunit ang tono nito ay nagpahintulot kay Armando na bitiwan agad. Nakatayo si Ronaldo Villanueva sa dulong pasilyo. Nakasuot siyang madilim na cashmere na Amerikana, at hawak ang isang katat na bag. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanila, punong banta ang tingin. Ronaldo, sabing gwardiya, namumutla ang mukha. Nawala ang kanyang kabastusan sa isang kisap mata. May pagnanakaw sa mga tenante rito. Sinusunod ko ang matagubilin. Ang suspek, tinanggal ka, mahinahon na sinabi ni Ronaldo, hindi sinabunutan ang boses. Ano? Ronaldo, sandali, ako ay. Bingi ka ba? Bahagyang lumingon si Victor Huwag. Si Ronaldo tumingin sa gwardiya ng may halata at tahasang paghamak. Umalis sa aking gusali, at sa 10 minutong ito ay ayaw ko nang makita ang iyong anino rito. Umurong si Armando, naglunok ng mahirap, yumuko at mabilis na humakbang pababa sa pasilyo. Lumingon si Ronaldo kay Maria. Nakatayo siya, nakasandal sa dingding, humihingal. Maputla ang kanyang muha. Iniunat ni Gromofuwag, ni Villanueva ang kamay, parang gustong aliwin siya, ngunit naabutan ng huminto. Halina, sabi niya ng mahinahon, kailangan mong uminom ng mainit na bagay. Hindi na nakaroon ng lakas si Maria para tumanggi. Malapit nang yumuko ang kanyang nga paa. Tahimik siyang sumunod sa kanya, tinginang pababa sa sahig. Umakyat sila sa pinakamataas na palapak, sa pinakasagradong lugar ng komersyal na sentro, ang pribadong opisina ni Ronaldo. Amoy mahal na katat, kape, at naintrong kahoy ang lugar. Sa labas ng bintana, nakita ang syudad nagigising. Itinuro ni Ronaldo kay Maria ang isang komportableng upuan sa tabi ng maliit na mesa at pumunta sa coffee maker. Isang minuto pagkatapos, naglagay siya ng mainit na tasa ng tesa sa harap niya. Inumin mo ito, parang mas magaan ang pakiramdam mo. Naupo siya sa harap niya, maingat na tinitingnan ang mukha niya. Pasensya na sa nangyari. Hindi ko dapat pinapayagan ang nahangal na tulad niya sa aking koponan. Nangangako ako na hindi na mangahas ang sinuman na magsalita ng mabastos sa iyo. Tumingin si Maria sa maayos na tasa ng porselana. Amoy bergamot orange ang tiesa. Tumingin siya kay Ronaldo. Ang kanyang tingin ay nagpapakita ng malinaw na pakikiramay. Ang kanyang boses ay malambot, bumabakla sa kanya. Anumang ibang babae sa kanyang kalagayan ay tunaw na sa pasasalamat, ngunit si Maria ay sanay na sa maaral ng buhay. Naalala niya na ilang araw pa lamang ang nakaraan, ang taong ito mismo ang sumigaw sa kanya ng may galit at pakdiri, pinilit siyang punasan ang tubig sa kanyang kandungan. Dahan-dahan niyang itinulak papalayo ang tasa. Bakit niyo ginawa iyon? Tanong niya ng mahinahon. Protektahan ang isang babaeng iniistambay? Iyon ang normal na reaksyon ng isang lalaki tulad ko, Maria. Nakita ko kayong natatakot, walang libre sa mundong ito, Ronaldo. Nagsituwid siya. Alam ko kung paano tinatrato ang mga katulad ninyo ang nga katulad ko. Hindi ko kailangan ang inyong awa, at hindi ko rin kailangan ang pagliligtas. Nanggaling tayo sa makaibang mundo. Mayroon akong kriminal na rekord, naglilinis akong sahig. Kayo ba ang mayaring ang gusaling ito? Bahagyang kumubot si Ronaldo. Inaasahan niya ang maluha, pasasalamat, kahihiyan, ngunit hindi niya inaasahan ang malamig na pagtanggi. Maria, ginagawa kong tingnan ang mataong nakapaligid sa akin na nakmamalasakit lamang sa kita.
Sinubukan niyang ipakita ang pinakatapat niyang posible sa kanyang boses. Ngunit ikaw, may dignidad ka. Hindi ako nagmamalasakit sa kahit anong sertipiko o hatol ng korte. Nakakakita ako ng isang tao. Hayaan mo akong tulungan ka ng kaunti. Tumayo ang babay mula sa upuan. Salamat po sa taa. Alis na ako. Tapos na ang aking shift. Lumingon siya at lumabas ng opisina nang hindi nagpapalingon. Mahinahon na naksara ang pinto. Nananatiling nakaupo si Ronaldo Villanueva, nakatitig sa hindi pa nainom na tasa. Kinakarot niya ang baba. Isang alon ng kakulangan sa ginhawa, halo-halong hindi inaasahang kagalakan, ang bumula sa kanya. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, tinanggihan siya ng tuwirang-tuwiran at malupit. Kaya ang direktang diskarte ay hindi epektibo, naisip niya. Sige. Maliit na daga. Maglaro tayo ng mahabang laro. Nagsimula ang isang tahimik, sistematikong siege. Natukoy ni Ronaldo na ang mahal na regalo o mararangyang galaw ay takot lamang ang magdudulot sa babaeng ito. Kailangan niyang maging ibang bagay para sa kanya, isang ligtas na daungan, isang mapayapang pulo sa mahirap na buhay niya. Isang linggo ang lumipas. Noong Biyernes ng umaga, nang lumabas si Maria mula sa komersal na sentro patungo sa malamig na Nobyembre pagkatapos ng mahirap na shift, isang itim na Mercedes na may madilim na bintana ay nakaparadahan sa gilid ng daan. Nakasandal si Ronaldo sa pintuan ng kotse. Nakasuot siya ng simpleng madilim na Amerikana. Walang anumang pekeng bagay. Hawak niya sa kamay ang metal na termos. Huminto si Maria, nakunot ang kilay. Magandang umaga, sabi niya ng simple. 0 degrees ang temperatura at umulan ng malakas. Walang pangako ako sa iyo, ni Palasyo ni Ginto. Simpleng inaanyayahan ko ikaw sa mainit na kapet at iuwi sa mainit na kotse, walang kondisyon. Tumingin siya mula sa mapayapang mukha niya patungo sa malakas na ulan. Ang malamig na hangin ay tumagos sa kanyang manipis na dayaket. Buntong hininga ni Masha, napagtanto na wala na siyang lakas para maglakad sa MRT station. Tahimik siyang lumapit, tinanggap ang takip ng mainit na kape mula sa kanyang kamay at umupo sa passenger seat. Amoy mahal na katat at kaunting pabangong panlalaki ang kotse. Mainit. Tahimik sila sa buong biyahe. Hindi nagtatanong si Ronaldo o nagsisikap na kausapin siya para masaya. Nagmamaneho lamang siya, nagpapatuktok ng mahinahon, nakarelax. Nang huminto sila sa harap ng lumang kahoy na bahay ni Maria, tahimik itong nagpasalamat at bumaba. Kinabukasan, nahintay muli siya sa kanya, at sa sunod pang araw. Unti-unti. Ang katahimikan sa kotse ay nagsimulang masirangang maikling usapan. Una ang tungkol sa panahon, pagkatapos ay tungkol sa pagod ni Ronaldo. Kausay na iginuhit ni Ronaldo ang kanyang papel. Alam niyang makinig. Hindi siya nagsalita tungkol sa milyon-milyon, mga proyekto sa konstruksyon, o mga kontrata. Bihasang binahala niya ang imaheeng, isang lalaking pagod sa pagsisinungaling, nag-isang nasa tuktok ng tagumpay. Minsan pakiramdam ko ay napapalibutan ako ang nga manekin, sabi niya minsan nang nakatrapik silang umaga. Lahat ay ngingiti, lahat ay umusyap, ngunit walang nagtatapat. Sumuon si Maria sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon pagkatapos ang matagal, naramdaman niya ang kaunting pakikiramay para sa isang estranyo. Ang katotohanan ay karaniwang hindi komportable, mahinahon niyang tugon. Hindi gusto nga tao ang abala. Lagi sinasabi ng aking ina, mas mabuti ang masakit na katotohanan kaysa matamis na kasinungalingan. Guro siya, nagtuturo sa magabata na mabuhay ng tapat. Matalinong babae siya, tumango si Ronaldo. Madalas kang nakiisip tungkol sa kanya. At nagsimulang magsalita si Masha, una ay nangimi, maingat na pinipili ang mga salita, pagkatapos ay mas matapang. Nagsalita siya tungkol sa kanyang ina, tungkol sa mga libro na sabay nilang binabasa sa gabi, tungkol sa amoing tsokolate tsake tuwing linggo. Hindi siya nagsalita tungkol sa trial o sa kulungan. Ang paksa na iyon ay nananatiling bawal. At nakikinig si Ronaldo. Sa una, sinusubukan niyang pigilan ang pagkawalang interes. Karaniwan siyang walang emosyon sa mga kwentong tungkol sa tsake at mga notebook, ngunit unti-unti, nang hindi niya napapansin, nagsimula siyang makinig sa tinig ni Maria. Mahinahon ito, bahagyang paos, at may kapangyarihang nagpapatahimik. Ang balat ni Maria ay nagsisimulang basag. Nananabik siya sa simpleng pagmamalasakit ng nga tao. Sa loob ng 4 na taon, walang nakinig sa kanya. Sa loob ng 4 na taon, isang numero lamang siya sa lugar ngang pagkabilanggo o isang walang pangalang katulong. At ngayon, ang malakas at kumpiyansang lalaking ito ay nagpapatunay sa kanya araw-araw na mahalaga siya. Takot siyang maniwala, ngunit ang puso ng babae na pagod sa sakit ay nananabik sa isang himala.
Dumating ang kanyang katapusan ng linggo. Noong Sabado ang umaga, huminto ang kotse ni Ronaldo sa harap ng bahay ni Maria. Tinawagan niya siya, at pinahaba, sinabihang bumaba, sinabi nilang kailangan nilang gumawa ngang eran. Lumabas si Maria sa daan sa lumang maputlang maong at maluwag na sweater na dati ay malalim na asul ang kulay, ang pamilyar na murang diaket ay nakasalabit pa rin sa balikat niya. Binuksan ni Ronaldo ang pinto para sa kanya. Saan tayo pupunta? Tanong niya habang umupo. Makikita mo na, magtiwala ka sa akin. Pumunta sila sa gitna ng syudad. Nahinto si Ronaldo sa tabi ng isang napakalaking gusali na kumikislap ng salamin at chrome. Isa ito sa mapinakamahal na fashion boutique sa Kabisra, isang lugar kung saan pumupunta ang makatao hindi dahil sa makaprodukto, kundi dahil sa social status. Huminto si Maria sa harap ng pintuan, sandaling nakita ang kanyang refleksyon sa salaming bintana ng tindahan kasunod ng makintap na si Ronaldo. Hindi ako papasok doon, umiling siya, umuatras ngang isang hakbang. Nanlaban ang pisngi niya sa hiya. Tingnan ninyo ako. Hindi pa nga nila ako papayagang pumasok. Papayagan. Hinawakan ni Ronaldo ang kanyang kamay. Mainit at malakas ang kanyang ngadaliri. Maari kang pumunta kahit saan kasama ko. Halina na. Salup, ang tindahan ay parang isang museo. Malambot na ilaw ang nagpapaliwanag sa ilang mapiraso na nakabitin sa perpektong distansya. Isang banayad, magaang na pabango ang naglalaro sa ere. Dalawang konsultan na nakasalamin ng itim na Amerikana ang agad na lumapit. Ang kanilang profesional na ngiti ay sumuon kay Ronaldo, tinatasa ang relo niya, pagkatapos ay lilipat kay Maria. Agad na nawala ang magang ngiti, pinalitan na isang nagulat at nagtataka na ekspresyon. Isa sa mga babae, isang matangkat na may kayumanggi na buhok na perpektong nakaayos, humakbang pasulong, parang humahadlang sarak ng evening gowns. Magandang hapon. Malamig ang kanyang boses, at ang tingin ay nakadikit sa talang bola sa sweater ni Masha. Sir, baka nakamali kayo ng pintuan. Bini-bini, mangyari lamang na lumayo sa silk na mga damit. Ang nga piraso sarak na ito, ay nakakahalaga nga higit sa ₱250,000. Huwag-hawakan ang tela, maari itong madumihan. Namula si Maria. Gusto niyang lumangoy sa lupa. Nanginginig ang kanyang nga kamay, gustong makalpas mula sa kamay ni Ronaldo at tumakbo palabas, matago sa maliit na madilim na silid nito. Ngunit hindi bibitaw si Ronaldo. Humakbang siya pasulong, ginagamit ang kanyang katawan para harangin si Maria. Hindi siya sumigaw o malakas na nagsalita, ngunit ang temperatura sa silid ay parang bumaba ng 10 degree. Tawagin ang manager, mahinahon niyang sinabi. Abala ang manager, mapakmataas na sumagot ang kayumangging babae. Ulitin ko. Kumuha si Ronaldo ang isang black platinum card mula sa loop na bulsa ang kanyang Amerikana at inihagis ito sa salaming mesa. Malakas na tunog ng plastik ang narinig. Kukunin ko ang lahat ng nasa shelf na ito, walang kulang. At ikaw, tinitigan niya ang sales associate, bumaba ka agad, tipunin ang gamit mo at magbitiw sa trabaho. Tatawagan ko ang mayaring ang tindahang ito. Kaibigan ko siya. Kung nandito ka pa sa loop ng 5 minuto, hindi ka na mahahanap ng trabaho, kahit sa kaherangang supermarket. Tapos na ang oras. Namutla ang babay ng napakabilis para bagang ang lahat ng dugo ay kinuha sa kanya. Nagbukas siya ang bibig para sabihin ang isang bagay, ngunit sa ilalim ng mabigat at mapangapi na tingin ni Villanueva, bumaling lamang siya at halos tumakbo palabas ng workroom sa likod. Ang ikalawang konsultan, agad na tinatasa ang sitwasyon, ay sumugal patungo kay Maria, nagbibigay ng pinakamapanuyong ngiti na kaya niya. Humingi akong tawad sa ngalan ng aking kasamahan. Ito ay isang seryosong hindi pa kakaintindihan. Imbitado po kayo sa VIP fitting room. Pipiliin namin ang pinakamahusay para sa inyo, champagne, kape. Bumaling si Ronaldo kay Masha. Lumambot ang kanyang ekspresyon. Pumunta ka na. Bahagyang itulak niya sa likod nito. Payagan ang iyong sarili na maging ikaw. Ang susunod na 2 oras ay lumipas gayang isang panaginip. Niyakap si Mariang pag-aalaga na hindi pa niya naranasan dati. Dinala sa kanya ang damit na gawa sa pinakamabuting lana, malambot na cashmere, at makapal, dumadagundong na sutla. Dumating ang isang hairstylist, maingat na tinanggal ang masikip, lumang buhok niya, hinubok ang buhok sa malambot na mga alon at magaang na pinagandang-ganda upang ipakita ang ngabilok sa ilalim ng kanyang nga mata. Nang lumabas si Maria mula sa fitting room patungo sa lobby, nakaupo si Ronaldo sa leather sofa, nagbabrowse ang telepono. Huminto siya ilang hakbang ang layo. Nakasuot siyang isang malalim na tial na dress,
Perpektong nakakapit sa kanyang manipis na katawan. Sa ibabaw nito ay isang bege na cashmere na dayaket, magaan at mainit. Sa kanyang nga paa, may maikli at eleganteng leather ankle boots siya. Itinangal ni Ronaldo ang ulo niya. Ang telepono sa kanyang kamay ay dahan-dahang bumaba. Tinitigan niya siya, hindi matanggal ang tingin. Nawala ang magaslaw at kulay abuhing nakasuot na tao. Sa harap niya ay isang napakagandang marangal na babae. Ang kanyang kaputian ay tila karapat-dapat ngayon, at ang malalim na abo ng mga mata ay kumikislap sa ibabaw ng emerald na sutla. Isang mabigat na pakiramdam ang bumulas sa dibdib ni Ronaldo. Irregular ang tibok ng kanyang puso. Hindi ito kasama sa plano. Dapat ay mahinahon siyang tinatasa ang resulta ng kanyang trabaho, gaya ng isang eskultor na tinatasa ang luwat. Ngunit ngayon ay naramdaman niya ang tunay na pisikal na atraksyon at malalim na pagtataka. Lumakat si Maria sa malaking salamin. Tumingin siya sa kanyang refleksyon, at Robka ay ngumiti ng walang katiyakan. Hindi niya nakilala ang sarili niya. Totoong babae ba siya itong maganda? Totoong nangyayari ba ito sa kanya? Lumakat si Ronaldo patungo sa kanya, nakatayo sa likod niya, tumingin sa refleksyon ng kanilang dalawa. Sinabi ko na sa iyo, mahinahon niyang sabi. Kailangan mo lamang alisin ang balutingang ibang tao. Tumingin siya sa kanya sa pamamagitan ng salamin. Sa kanyang nga mata ay wala ng kahit katiting ng takot. Mula sa iyon ay ipinanganak ang tiwala. Ang malalim, ganap na tiwalang isang taong nahanap na sa wakas ang kanyang lugar. Kinabukasan, linggo, maliwanag at malamig. Malinis ang hangin, nakakapresko. Pumunta si Maria sa lumang puntot ng syudad. Naglakat siya sa mga makitit na daan sa pagitan ng mga bakuran, naramdaman ang lambot at ginhawang ng bagong ankle boots, ang init ng bagong cashmere na dayaket. Ngunit hindi lamang ang damit ang nagpainit sa kanya. Isang init na hindi niya naramdaman sa loob ng 4 na taon ay kumakalat sa kanyang dibdib. Lumapit siya sa isang pamilyar na libingan. Isang mapagpakumbabang batong tablet na gawa sa batong graba. Sa larawan ay ngingiti si Nina Santos. Naglagay si Maria ng 2 pulang carnation sa tablet. Kinuha niya ang guwantes mula sa bulsa at nagsimulang maingat na alisin ang natuyong dahon na humihipan ng hangin. Tahimik siyang nagtatrabaho, tinatamasa ang katahimikan. Nang malinis na ang lugar, umupo si Masya sa isang maliit na kahoy na upuan malapit. Ang nahubat na sanga ay mahinahon na nakakagalaw. Kumusta na, inay? Mahinahon ang kanyang boses, ngunit wala na ang karaniwang nakamamatay na sakit. Nandito ka na. Inayos niya ang kwelyong ang kanyang diaket, tumingin sa larawan at ngumiti. Hindi na ako umiyak, totoo yon, inay. Maari mo bang isipin, isang himala ang nangyari sa aking buhay. Matagal akong hindi naniniwala, naisip ko na hindi ganon ang kilos ng nga tao, lagi silang gustong makatanggap ng isang bagay, ngunit iba siya. Malalim siyang huminga. Pumunong ang malamig na hangin ang kanyang baga. Ronaldo ang pangalan niya. Hindi siya nakmamalasakit sa aking nakaraan. Hindi siya nakmamalasakit sa nakasulat sa mga papeles na iyon. Hindi niya ako itinuturing bilang isang bilanggo o isang katulong. Diretso niyang tinitingnan ang kaluluwa ng mga inay. Pinagtatanggol niya ako ng higit pa sa sinumang nagtatanggol sa akin kailanman. Isang mainit na bukol ang bumulas sa lalamunan niya. Nanlalata ang mga mata niya. Ngunit hindi ito mga luhang ng kawalan ng pag-asa. Ito ay maliwanag, dalisay na mga luhang ng pag-asa. Nahulog sila sa pisgi, nag-iwan ng mainit na mga guhit sa malamig na balat. Inay. Bulong niya. Makamay na nagsasama-sama sa ibabawong kanyang ngahita. Sa wakas ay nakaroon na rin akong kaunting kaligayahan ba? Naririnig bang Diyos ang aking madasal? Gustong-gusto kong mabuhay muli. Naupuan siya sa bato, tinuyuan ng hangin ang mga luha sa kanyang mukha. Inisip niya ang kanyang ina, hawak ang larawan, tumingin sa kanya ng malambot at nagtatanggap. Naniniwala si Maria ng buong puso na ang maliwanag na panahon ay lumipas na magpakailanman at ang liwanag lamang ang naghihintay sa kanya sa unahan. Hindi niya alam na ang tunay na kadiliman ay hindi pa bumababa. Ang bahay ni Ronaldo Villanueva sa probinsya ay nasa isang elite na subdivision, nakatago mula sa mausisang mga matangang matataas na puno. Isang tunay na fireplace ang nasusunog sa malawak na sala. Malambot na liwanag na apoy ang nakliliwanag sa kwarto. Ang natuyong piraso, ng kahoy ay nagtatagiktik habang nasusunog. Mabigat, puting niebe ang bumabagsak sa labas ng malaking nga bintana, tinatakpan ang lupa ng isang puting kumot. Nakaupo si Maria sa makapal na malambot na alpombra sa tabi ng fireplace. Nakatiklop siyang tuhod sa dibdib at nakatitig sa apoy. Isang makapal na kumot na lana ang nakabalot sa kanyang nga balikat.
Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming kakilakilabot na buwan, talagang naramdaman niyang mainit. At hindi lamang mula sa apoy. Ang init ay nanggaling mula sa loop, kumakalat sa buong katawan niya gaya ng isang malambot, pantay na alon. Nakaupo si Ronaldo sa tabi niya. Nagbuhos siyang dalawang malaking baso ng pulang alak at nagbigay ng isa sa kanya. Kinuha ni Maria ang baso. Ang kanyang nadaliri ay hindi sinasadayang nakatapat sa kanyang kamay. Hindi inalis ni Ronaldo ang kanyang kamay. Inilapak niya ang baso sa mababang mesa, lumalapit at dahan-dahang ngunit tiyak na niyakap ang balikat niya. Ano ang inisip mo? Tanong niya. Mababa ang kanyang boses, halos bulong. Inihilig ni Maria ang ulo sa kanyang balikat. Amoy napakahusay na pabango at kaunting usok ng fireplace ang lalaki. Iniisip ko ang takot kong magising, tapat niyang tugon. Ang buong buhay ko bago kita makilala ay parang mahabang landas na puno ng paghihirap at kahirapan. At ngayon nakaupo ako rito, at nararamdaman ko na nasa tamang lugar na ako. Mahigpit na niyakap ni Ronaldo siya ng bahagya. Hinawakan niya ang kamay sa kanyang buhok na nakabitin sa kanyang balikat. Hindi ka na kailangang tumakas, Masha, sabi niya habang nakatitig sa apoy. Matagal na akong naghahanap ng isang bagay na tunay. Sa aking mundo, lahat ay nabibili. Ngingiti lamang ang ngataw kapag kailangan nilang isang bagay mula sa iyo. Ngunit ikaw ay iba, ikaw ay tapat, tunay ka. Pinalingon niya siya para harapin siya. Ang kanyang mga daliri ay mahinahon na humipo sa kanyang pisngi. Gusto kong kalimutan mo na ang lahat ng masama. Gusto kitang alagaan. Tumingin si Maria sa kanyang nga mata. Refleksyon ng apoy ang nakita niya. Nahanap siya ang pagsisinungaling, ang pamilyar na panggagawa, ngunit hindi nahanap. Ang balat na itinayo niya sa matagal na panahon mula sa pagdududa at takot ay gumuho sa abo. Nagtiwala siya sa kanya, sa bawat salita niya ng ganap at walang kondisyon. Ang ngaluhan na hindi na niya nahihiya ay bumaksak sa pisngi. Mangaluhang ang kaginhawaan, ang maito. Isinara ni Maria ang mata at iniunat ang kamay patungo sa kanya. Nang gabing iyon, hindi lamang ang kanyang katawan ang ibinigay niya sa kanya kundi pati na rin ang kanyang pagod at pag-ibig na puso. Ganap siyang sumuko. Nagsimula ang umaga sa liwanag na araw na bumabaha sa malawak na silid tulugan. Ang unang gumising si Maria. Binukas niya ang mga mata at naglaan ng ilang segundo na nakatitig sa puting kisame, naramdaman ang nangyayari. Pakiramdam ng kanyang katawan ay magaan mula sa kahinaan. Ang isang kulubot na unan ay nakatago sa malawak na kama sa tabi niya. Gising na si Ronaldo. Ang regular na tunog ng tubig ay nanggagaling sa banyo. Ngumiti siya, tinanggal ang kumot, tumayo at sa kagawian, nagsimulang makayos. Maingat niyang inayos ang kama, pinagpapantay ang bawat kulubot sa mahal na silk na kumot. Pinulot niya ang polo ni Ronaldo mula sa upuan. Gusto niyang alagaan siya. Nagbigay ito sa kanyang mainit na pakiramdam ng pamilya, ngang tahanan na palagi niyang pinapangarap. Nanginig ang cellphone ni Ronaldo sa nightstand. Nagliwanag ang screen. Hindi sadyang tumingin si Maria sa mensahe ng ibang tao, ngunit patuloy na nagtutuktok ang telepono. Patuloy itong nanginginig, matigas na gumagalaw patungo sa gilid ng makinis na ibabaw ng kahoy. Iniunat niya ang kamay para itulak palabas, at ang kanyang tingin ay automatikong nahulog sa nagliwanag na screen. Si Igor Bautista. Isang voice message. Pamilyar sa kanya ang pangalan ng kasosyo ni Victor Huwag, ni Ronaldo. Nakita niya ang malungkot at nakakainis na lalaking ito nang mismong gabing iyon na tinapak ni Villanueva ang kanyang timba. Napadda si Maria. Isang malamig at mabigat na pakiramdam ay biglang nabuo sa loob niya, sa isang lugar malapit sa solar plexus. Ang instinct. Ang sinaunang, hindi nakakamaling mekanismo ng babay, ay nagpatawag ng alerta. Ang nakaraang gabi ay, biglang lumabas sa kanyang isipan. Nakaupo sila sa kotse, at binuksan ni Ronaldo ang screen para i-play ang musika. Hindi siya umiwas. Mabilis ang kanyang nadaliri na nag-type ng 4 na numero. 1,9,8. Ang taon ng kanyang kapanganakan. Sumuon si Maria sa pintuan ng banyo. Ang regular at malakas na tunog ng tubig ay naririnig. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay. Kinuha niya ang mabigat, malamig na telepono at inilipat ang daliri sa screen. Lumabas ang password panel. Pinigil niya ang pahinga at pinindot ang 4 na numero. 198. Kumikislap ang screen pagkatapos ay nagbukas. Agad siyang dinala sa messaging app, sa isang direktang pag-usap kay Igor. Lumulutang ang kanyang mga daliri sa play button ng voice message.
Sinabihan siyang dahilan, ilagay ang telepono, huwag kang manggulo. Ngunit ang instinct sa self-preservation ay pinilit siyang sumunod. Dinala niya ang speaker sa tainga at pinindot ang play. Malakas na musika ang nagtuktok sa background, at maririnig din ang kalabok nga pinggan. Lasing si Igor. Mapaos ang kanyang boses. Hinahaba ang ngapatinik ng may kaltas na ngiti, puno ngang pangalipusta. Ronaldo, hindi ko talaga matanggap, ang boses ni Bautista ay lumabas sa speaker. Talagang nakasama ka sa bilanggong iyon? Tapusin na ang drama. Isang buwan na lang para sa civil registry. Hindi ko na kayanin ang palabas na ito. Kunin mo ang 10 milyong pisong iyon at sabay tayong pumunta sa paliguan. Magdiwang tayo ng tagumpay. Huwag ka nang mag-artista. Natapos ang mensahe. Nakatayo si Maria sa gitnang silid tulugan. Naninikip siya. Sa nanginginig na mga daliri, binuksan niya ang trabahong email sa telepono ni Victor Huac, ni Ronaldo. Desperadong naghahanap siyang anumang pahiwatig. Tainip niya ang kanyang lumang apelyido at ang panggalan ng Financial Department sa search tool. Nahanap niya ang mga naka-archive na dokumento na na-forward mula 3 taon na ang nakaraan, lumang ulat na dati nang ipinadala ni Bautista para sa beripikasyon. Binuksan niya ang mga scan ng nga invoice. Ang madiopisyal na panloop na kopya ng nga transfer na ito ay nagtatago ng isang pirma lamang. Kinumpirma ko ito, at ganun din si Bautista. Nagtugma ang lahat, binubura ang nakaraan at kasalukuyan niya. Hindi ninakaw ni Ronaldo ang pera. Ginawa ito ang kanyang kasapwat ng patalikot niya. Ngunit hindi rin si Ronaldo ay mas mabuti. Tumaya rin siya sa kanyang kaluluwa. Natulog siya sa kanya, ngumiti sa kanya, naghahanda para hayagang bumaksak sa kanyang buhay para palitan ang 10 milyon at ang pagpapatibay ng mga walang kabutihang halimaw. Dahil sa kay Igor siya na bilanggo, hindi nakayanan ng kanyang ina ang kahihiyan, at si Ronaldo ay halos-halos nang tapusin siya. Dahan-dahan, parang nangangarap, inilagay ni Maria ang telepono pabalik sa mesa sa tabi ng kama, sa tamang posisyon. Tinakpan niya ang bibig ng 2 kamay. Gusto niyang sumigaw ng napakalakas. Ang sigaw ay nagpuputok sa kanya, naghahanap ng kalayaan. Umatras siya, natisot sa gilid ng alpombra, at halos tumakbo sa katabi na pintuan patungo sa guest bathroom. Isinara niya ang pinto ng malakas at kinandado. Dumausdo siya pababa sa makinis na dingding patungo sa malamig na tila na sahig, inalis ang makamay mula sa mukha at kinagat ang sariling pulso upang hindi mapatunog. Ang kakilakilabot, tahimik na pagiyak ay nanginginig sa kanyang katawan. Iyon ang malalim na kawalan ng pag-asa at hindi makatiis na sakit ng pagtataksil. Lahat ng nasalita niya sa tabi ng fireplace, ang malumanay na mga kamay, ang umaga na kape, ang mapag-alagaang pag-alaga sa tindahan. Lahat ng iyon ay kasinungalingan, isang maruming kasinungalingan, maingat na kinalkula at binayaran. 10 milyong piso. Iyon ang presyo na itinakda nila sa kanyang kaluluwa at hinaharap na kahihiyan. At kahit ang buhay ng kanyang ina, hindi katumbas ng halagang iyon. Para sa kanila, iyon ay simpleng nakaraang pangyayari. Nakaupo si Maria sa sahig, umindayok ng pabalik-balik. Ang sakit sa dibdib ay hindi na makatiis kaya sinuntok niya ang tiling pader. Minsan, 2 beses. Ang kanyang walang kulay na tingin ay nahulog sa sulok ng banyo. Dun, mengga na nakalagay sa isang istant, ay isang magandang, paring mataas na anklebut na katad. Ang gagabut na iyong mismo mula sa mahal na fashion boutique. Isang regalo mula kay Ronaldo. Isang simbolo nga niyang bagong masayang buhay. Tinitigan niya ang nga ito eng ilang segundo. Nawala ang sakit. Isang ibang pakiramdam ang pumalit. Isang mainit, madilim, primordial na pakiramdam ang bumago eng kanyang isipan. Tumayo si Maria mula sa sahig. Lumapit siya sa istante at kinuha ang kaliwang angklebut. Manipis na Italiano na katat ang tela, malambot, na may ganap na pantay na mga tahi. Mahigpit niyang hawak ang mataas at manipis na heel. Pumuti ang kanyang madaliringang toes mula sa tension. Malakas niyang binaliwalang baliin ito. Ang takong ay hindi gumalaw. Inilapak ni Maria ang boot laban sa gilid ng batong basin at pinisak ng malakas sa takong. Isang malakas na taang narinig. Isang metal bar ang tinahi sa loob ng boot. Nakagulo ito ngunit na natiling matatag, pinipunit ang manipis na katat. Hinawakan ni Maria ang nagtatambol na metal bar gamit ang hubat na kamay. Malakas niyang hinila ang bakal papatungo sa kanya. Nakawala ang katat kasunod ng tahi. Nahulog ang takong at nakabasak sa tili. Kinuha niya ang ikalawang sapatos at inulit ang parehong kilos. Namula at naginit ang kanyang mga daliri ng toes dahil sa matigas na metal. Sistematiko siya, nang malamig na galit, winasak ang bagay na ito,
Pinunit ito, ginawang basura. Sa gayon, winasak niya ang naive, fairy tale believing na tao na siya nung 15 minuto pa lamang ang nakaraan. Nang ang mahal na sapatos ay natirang makunit na tela lamang, inihagis niya ang ito sa basurahan. Sa kabilang kwarto, tumigil ang shower. Natapos ang tubig. Alis na si Ronaldo sa banyo. Wala siyang 1 minuto na natitira. Binuksan niya ang gripo, binaling ang knob ng buwang-buo sa malamig na tubig, at inilagay ang kamay sa ilalim ng malamig na agos. Pinalamig ng malamig na tubig ang kanyang mainit na mga kamay at bumagsak sa drain. Nanakot siya ng ilang kamay na tubig at inilipat sa mukha. Minsan, 2 beses, 3 beses. Ang ginaw ay nagsunog sa balat, nagdala ang kalinawan sa kanyang isipan. Ang kanyang ulo ay naramdamang magaan, walang laman at maliwanag. Umupo ng tuwid si Maria at tumingin sa sarili sa salamin. Isang estranyo ang tumingin pabalik sa kanya. Pareho pa rin ang buhok at mga tampok sa mukha, ngunit nagbago ang nga mata magpakailanman. Ang abo sa kanyang nga mata ay naging mas madilim, naging gaya ng yelong tingga. Wala na pang sakit, pagmamahal, o takot sa mamatang iyon. Natira, na lamang ang kawalan. Isang nakamamatay, mapakalkula na kawalan. Ninakaw ninyo ang aking buhay, sinabi niya sa kanyang refleksyon sa salamin ng mahinahon, ganap na pantay-pantay. At kukunin ko ang bawat sentimo sa inyo. Kinuha niya ang tuwalya, pinunas ang mukha at mga kamay, buntong hininga, nagsituwid ng balikat, at nagsimulang matuto ang ngiti. Ang nasulok ngang labi niya ay masunurin na umangat, lumilikha ngang perpektong malambot, mapakmahal na ngiti. Tumunok ang kandado. Binuksan ni Maria ang pintuan ng banyo at lumabas sa pasilyo. Nakatayo si Ronaldo sa gitna ng silid tulugan. Nakasalaming jogging pants lamang siya. Ang basa niyang buhok ay nakabitin sa noo. Pinupunas niya ang lik gamit ang tuwalya. Nang makita siya, ngumiti siya ngiting nagpagalaw ang kanyang puso noong kahapon pa lamang. Magandang umaga, sabi niya. Akala ko natutulog ka pa. Lumapit si Maria sa kanya. Diretso siyang tumingin sa kanyang nga mata, hindi kumukurap. Itinangal niya ang 2 malamig na kamay. Pinabalingan sila ni Ronaldo, abala sa sarili. Inilagay niya ang ngapalat sa kanyang dibdib. Magandang umaga, mahal. Mahinahon ang kanyang boses, bahagyang paos, puno ngang pagmamahal. Walang emosyon sa kanyang mukha. Maga akong maaga para maghandaeng agahan para sa atin. Niyakap ni Ronaldo ang kanyang baywang, kinuha siya ng mas malapit. Napakagandang pakinggan. Humalik siya sa tuktok ng kanyang ulo. Nakatayo si Maria sa kanyang nga braso, tumingin sa telepono na nananatili pa rin sa nightstand. Namatay ang biktima sa malamig na tilengang banyo. Sa halip nito, ipinanganak ang isang aktres. At ang aktres na ito ay gagampan ng kanyang papel sa paraang habang buhay na maalala nila ang katapusan ng palabas. Humihip ang hangin ng ngalumang pahayagan at natunaw na niebe sa basang aspalto. Isang malamig na gabi ng Marso. Ang mahina ang ilaw na malampara ay nagliliwanag malapit sa napakalaking gusalingang punong tanggapan ng Department of Justice. Nakatayo si Maria sa lilim ng hintoong bus, nakatayo ang kwelyo ngang kanyang kashmere na diaket. Higit sa 1 oras na siyang naghihintay. Ang kanyang hapa, nakabalot sa manipis na katat na ankle boots, ay nagsisimulang manlamig, ngunit nanatili siyang walang galaw, nakadikit ang tingin sa mabigat na pintuan ng tanggapan. Sa wakas, nagbukas ang sliding door. Isang matangkat, malakas na lalaki ang lumabas sa trasa. Huminto siya sa pinakamataas na baitang, nagpalakpak sa bulsang gusot na Amerikana, kumuha ng sigarilyo at nagilaw. Ang liwanag ay dumaan sa malalim na mga kulubot sa paligid ng mga mata at maikling, gusot na buhok. Ang senior investigator na si Alexei Sison ay mukhang kapareho ng 3 taon na ang nakaraan. Isang pagod na lalaki, nagdadalang labis na sakit ng ibang tao sa kanyang mabalikat. 4 na taon na ang nakaraan, inilibing niya ang kanyang asawa, at mula nun, ang opisina ang naging tanging tahanan niya. Malalim na huminga si Maria at lumabas mula sa kadiliman patungo sa bilog ng maliwanag na dilaw na ilaw. Huminto si Sison. Hawak ang ilaw na nagsisiluminato sa mukha niya. Kumibot-kibot siya ang mata, tiningnan ang babae sa harap niya. Mahal ang damit, perpekto ang buhok, tuwid ang likod. Hindi siya kahawik ng nga taong karaniwang nag-antay sa labas ng DOJ tuwing gabi. Isinarang ng investigador ang takip ng lighter, inilagay sa bulsa. Narinig mo na, nakilala na tayo nun. Hinawakan mo ang aking kaso 3 taon na ang nakaraan. Lumalapit ng husto si Masha. Maria Santos, financial fraud. Dahan-dahang nagpalayas ng usok si Sison.
Ang matalas na tingin niya ay dumaan sa kanyang mukha at biglang huminto sa kanyang nga mata. Ang hitsura ay mabibiling ang pera, ngunit kilala niya ang matigas, malamig na tingin ng isang taong dumaan sa maraming kahirapan. 3 taon na ang nakaraan, nagsikap siyang hanggang sa katapusan para patunayan na ang babaeng ito ay isang pawn lamang, isang puppet. Ngunit kulang siya ngang autoridad para mapaso ang dingding ng abogadong kumakatawan sa management parent company. Iyon ay nananatiling mabigat sa kanyang konsyensya. Santos. Mahinahon niyang sinabi, inihagis ang sigarilyo sa basurahan. Hindi niya siya nakilala. Yayamang ka. Kararaos mo lang sa kulungan at, sa hitsura mo, siguradong nakakuha ng magandang trabaho. Hindi ako nakakakuha ng trabaho, Alexei Nikolaevich, tahimik niyang tugon. Nahanap ko na ang taong nagnakaw ng pera. Si Igor Bautista. Paano naman si Villanueva? Napagdesisyonan lamang ni Villanueva na trambuhin ako para sa kasiyahan. Nang hilap si Sison. Mabilis na lumingon-lingon siya sa paligid, sinusuri kung may nasa malapit. Mapanganib na magkapangalan iyon, Masha. Saan mo nakuha ang impormasyong iyon? Nakatira ako kasama nila, o mas tama, kasama ang isa sa kanila. Naghahanda si Villanueva na magpanukala sa akin. Matagal na tumingin ang investigador sa kanya, sinisikap na matunaw ang impormasyon. Pagkatapos ay hinawakan niya ang siko niya at malakas na hinila siya palayo sa pinagalaw na terasa. Halina. Hindi ito ang lugar para sa ganitong usapan. Umupo sila sa isang mesa sa sulok ng isang karinderya, bukas ng 24 na oras, 3 blok mula sa administratibong gusali. Amoy piniritong mantikilya, at lumang kape ang hangin. Nag-order ng 2 tasa ng teh sa Sison, naghintay na umalis ang waiter. Pagkatapos ay yumuko sa plastik na mesa. Ikwento mo sa akin mula sa simula, walang emosyon. Dry na nagsalita si Maria, nagbanggit lamang ng nakatotohanan tungkol sa paglilinis sa komersyal na sentro, ang pustahang 10 milyon, ang na-eavesdrop na voice message at ang 3 taong gulang na scan na dokumento na na-forward. Hindi siya umiyak. Nang banggitin ang kamatayan ng kanyang ina, ang kanyang boses ay naging matigas at napalunok. Nakinig si Sison. Makasamang mga kamay. Ang kanyang muha ay lalong lumitim. Ang sakit ng babaeng ito ay nakahanap ng kakaibang, masakit na alingaw-ngaw sa kanyang walang laman na puso. Alam niya ang pakiramdam ng pakawalangang pinakamahal at pag-iwan ng mag-isa sa masamang mundo. Maari kong patunayan ang lahat, nagpatuloy si Maria. Alam ko kung nasaan ang lahat ng naka-arkife na dokumento sa kanyang laptop. Hindi lamang ang aking kaso, kundi ang buong sistema ng kanilang itim na accounting. Tax evasion sa pamamagitan ng dummy corporations. Offshore transactions. Inangat ni Sison ang kamay sa mukha, pinapalayo ang pagod. Masha, pakinggan mo ng mabuti. Ang inilalabas mo sa sarili mo ay hindi lamang isang investigative game. Ang mataong ito ay hindi nakakakilalang awa. Kung matukoy nila na nag-imbestigahan ka, masisira ka nila agad. Sobra-sobra silang makapangyarihan. Bitiwan mo siya agad. Susubukan kong muli buksan ang lumang kaso gamit ang bagong ebidensyang ito. Hindi mo kaya, maiting na pinigilan niya siya. Ang salita ko lamang ang mayroon ka tungkol sa telepono ng ibang tao. At hindi ako alis. Sinira na ang aking buhay 3 taon na ang nakaraan. Wala na akong mawawala, Alexei Nikolaevich, at kailangan ko ang iyong tulong para dalhin sila pababa kasama ko. Matagal silang nagtitignan sa isa't isa. Nakita ngang investigador ang isang taong wala nang mawawala. Ganun din siya. Sige. Dahan-dahang tumango si Sison. Sabihin nating maaari mong kopyahin ang archive mula sa kanyang personal na laptop, ngunit hindi mo ito makukuha agad. Bakit? Kung may mga dokumento, kailangan kong mangolekta ng mga ito. May obligasyon akong kumilos para matiyak na hindi sila makatakas. Kumukuha si Sison ng ballpen mula sa bulsa at nagsimulang gumawa ng diagram sa isang tissue paper. Pakinggan mo, kung bukas ay pumunta ako sa bahay ni Villanueva para sa paghahanap, ang pinakamahuhusay na abogado sa siyudad ay nandun na sa loob ang 1 oras. Gagawa sila negegulo na ang kaso ay hihinto. Si Villanueva ay mapapalaya, at ayon sa aking source, si Igor Bautista ay natutulog sa Cebu. Kung malaman niya na nahuli si Villanueva, tiyak na hindi na siya babalik. Isang pagkakataon lamang ang mayroon tayo. At kahit iyon ay hindi tiyak. Nakunot ang nuni Maria, sinisikap na maunawaan ang lohikang investigador. Mayroon siyang matalas na analytical na isipan, at kasalukuyan itong gumagana ng buong kapasidad. Ano ang ibig mong sabihin?
Si Bautista ay lilipat lamang sa Maynila sa napakamahalagang mga okasyon. Halimbawa, tulad ng kasal nga niyang pinakamatalik na kaibigan at kasosyo, ang kasal mismo na plano nilang gamitin para hayagang mapahiya ka. Nagitlam si Maria sa mahita. Ibig mo bang sabihin ay dapat akong pumunta sa civil registry? Eksakto. Kailangan nating hintayin ang kasal, tumango si Sison. Sa panahon na iyon, ililipat ko ang nga dokumentong kinopya mo sa pamamagitan ngang di opisyal na mga channel sa aking nga tao sa NBI at Interpol. Kailangan natin ngang eksaktong isang buwan, para sa internasyonal na pulisya na salibaybayin ang kanilang mga offshore na kumpanya at i-freeze ang bawat sentimo sa kanilang mga account. Ito ay isang komplikadong proseso, tahimik na nangyayari. Tinitignan ng investigador ang kanyang mga mata ng diretso. Itatala namin sila sa ceremonial hall mismo, nakatayo ng makasama sa ilalim ng lens ang kamerangam nga imbitadong panauhin. At pinakamahalaga, wala na silang para suhulan o magbayad ng bail. Magiging mapalaboy sila doon, nakapusas. Ngunit para mangyari ito, dapat mong gampanan ang iyong papel hanggang sa katapusan. Kayang-kaya mo ba? Inilarawan ni Maria ang mukha ni Ronaldo, ang mainit niyang ngiti, ang ngabisik na niyayakap siya tuwing gabi. Inilarawan niya ang lasing na tawa ni Igor. Tumingin siya kay Sison, magdala akong dokumento sa iyo ngayong linggo. Ihanda ang USB. Tahimik ang gabi. Mapayapa ang bahay sa probinsya. Ang hangin lamang ang nagpapaindayok sa masangangang puno sa labas ng bintana. Nakahiga si Maria sa malawak na kama sa tabi ni Ronaldo. Pantay at malalim ang kanyang pahinga. Tulok na siya ng mahimbing. Maingat na itinulak ni Maria ang kumot at ibinaba ang nga paa sa malamig na sahig. Bawat galaw ay sadya. Nakalimutan niyang magbihis ng robe, nakasalaming manipis na silk pajamas pa rin. Isang malabong ilaw ang nagliliwanag sa pasilyo ngang ikalawang palapag. Tahimik, gaya ang isang anino, lumipas siya sa mahabang pasilyo at bumaba sa opisina ni Ronaldo sa unang palapag. Ang pinto ay hindi nakandado. Sa loop, ang amoy ngang papel at dekalidad na katat ay naglalaro sa espasyo. Isang nagsarang laptop ang nakalagay sa napakalaking madilim na oak na mesa. Lumapit siya sa mesa. Mabagal at mabigat ang tibok ng kanyang puso sa dibdib, tumatahol ang pulso sa templo. Walang takot, fokus lamang. Noong gabing iyon, binigyan siya ni Sison ng isang hindi kapansin-napansing itim na USB. Naglalaman ito ng isang espesyal na programa, sabi niya. Ipasok mo ito. Magpatakbo nga isang file. At automatiko itong maghanap at magkokopya ng gahid na archive files, password, at database. Kailangan mo lamang hintayin hanggang ang indikator ay umabot sa 100%. Binuksan niya ang laptop. Nagliwanag ang screen, humingi ng password. Mabilis na tinipe ni Maria ang taon ng kapanganakan ni Ronaldo. Inilaan ang access. Inisingit niya ang USB. Lumabas ang window ng programa sa screen. Itim na background. Badang progress ba? Pinindot ni Masha ang start button. Dahan-dahang napuno ang progress ba? 10%. 25%. Nakatayo siya sa tabi nga mesa, inilagay ang mga kamay sa ibabaw nga mesa. Ang bahay ay napakahimbing na maririnig niya ang bahagyang huning ng cooling fan ng computer. Ang programa ay nakto-downloadan mga gigabytes and itim na ledger data. Bawat numero sa USB na iyon ay isang tabak na nakakatusok sa kanilang kabaong. 50%. 70%. Bigla na lamang, isang tabla sa ikalawang palapag ay naktagiktik. Napatigil siya, pinigilan ang paghinga. May bumababa mula sa kahoy na hagdan. Mabagal. Mabigat na mga hakbang. Gising na si Ronaldo, maaring pumunta sa kusina para kumuha ng tubig. Ang kusina ay nasa dulo ng pasilyo, sa likod ng bukas na pintuan ng opisina. Mabilis na sumuon ang kanyang tingin sa screen. 85%. Lumalapit ang mayapak. Bumaba siya sa unang palapag. Masha. Ang inaantok na boses niya ay tumunog sa dilim. 92%. Hindi agad niya matatanggal ang USB. Masira ang mga file. Kailangan niyang kumitang oras. Lalong lumalakas ang mayapak. Naglalakad siya sa pasilyo. 98%, 99%, 100%. Nawala ang window ng programa. Kumikislap ang screen. Malakas na hinila ni Maria ang USB. Saan niya ito itatago? Wala sa mesa. Ang pajama niya ay walang bulsa. Sa isang saglit, inisingit niya ang malamig na plastik sa kanyang dibdib, kaagad sa neckline ng silk, mas malalim pa sa ilalim ng dibdib. Pagkatapos ay isinara ang laptop. Nakasupsop siya sa pintuan ng opisina. Agad na lumuhot ang babae sa tabi ng mesa, tinipon ang nga paa, tinakpan ang ulo ng parehong kamay.
Mahigpit niyang kinagat ang panga at malakas na pinindot ang nga daliri sa templo. Masya, ano ang ginagawa mo rito? Mabilis na pumasok si Ronaldo sa opisina at nagilaw. Tumingin siya sa kanya. Maputlang ila. Mas mabuti pa ang adrenaline kaysa sa anumang arte. Talagang nanginginig siya. Ronaldo, naramdaman niyang nag-aala-ala siya. Gumising ako sa sakit. Pumunta sa kusina para sa aking gamot sa migraine, ngunit ayaw kong magilaw para hindi ka magising. Naliligaw ako sa dilim at napasok dito. Hindi na ako makalakaslop. Nasa tabi na niya si Ronaldo pagkatapos ng 2 hakbang. Lumuhod siya sa harap niya. Nagpapakita ang kanyang muhang ng tunay, malalim na pag-alala. Hinawakan niya ang ngabuhok sa pawisan nitong no. Tahimik, lilipas ito. Mahinahon niyang hawak ang kanyang ngabalikat. Kailangan mong mahiga. Binuhat niya siya. Inilapit ni Maria ang mukha sa kanyang lig, naramdaman ang malamig na jilid ng plastik na USB na kumakagat sa balat sa ilalim ng pajamas. Maingat na binalik ni Ronaldo siya paakyat nga hagdan parang gawa siyang kristal. Kukuha ako ngamot at isang basong tubig ngayon, sabi niya, inilapak siya sa kama at maingat na tinakpan ng kumot. Matiyaga ka, mahal ko. Pumunta siya sa banyo, nakahiga si Maria sa ilalim ng kumot. Malamig na yelo ang kanyang madaliri, puti ngang kasukasuan mula sa tensyon. Ang lalaking maingat na tinakpan siya ngang kumot ay malamig na nagbentang ang kanyang buong buhay para palitan ngang 10 milyong piso. Ang kontradiksyong ito ay nagpapagaliw sa kanya. Gusto niyang tumayo, paluin siya. Sumigaw sa kanyang mukha ng lahat ng bagay. Ngunit inisingit lamang niya ng mas malalim ang USB sa ilalim ng matulog at isinara ang mga mata, naghahanda para lunukin ang tableta mula sa kamay ng kaway. Isang linggo pagkatapos ng gabi sa opisina, inimbitahan si Maria ni Ronaldo para sa hapunan. Ang restauran ay nasa pinakamataas na palapag ng isa sa mga torengang BGC. Ang buong syudad ay kumakalat sa ibaba, kumikislap ngang milyon-milyong ilaw, gaya ngang gahiyas na nakakalat sa itim na velvet. Halos walang tao ang kwarto. Inarkila ni Villanueva ang pinakamahusay na lugar para sa 2 lamang. Nagniningas ang makandila sa mesa, at ang champagne ay kumikislap sa mataas na kristal na mga baso. Nakaupo si Maria sa harap ni Ronaldo sa eleganteng itim na damit. Ang kanyang telepono ay nasa bag, nakalagay sa upuan sa tabi niya. Natagbuan na niya si Season ng hapon na iyon. Naibigay na ang USB. Nagsimula na ang proseso. Depende na ngayon ang lahat sa gabing ito. Palahin si Ronaldo kaysa karaniwan. Tinitigan niya siya, maingat. Isang panloob na pakikibaka ang nagaganap sa kanyang nga mata. Sa mga nakaraang araw, pinalibot siya ni Masyang tahimik at maingat na pag-alaga hanggang sa nagsimula siyang mawalan ng direksyon. Sa wakas, inilapak niya ang baso. Masya. Nagsimula siyang sabihin, bahagyang mas mababa kaysa karaniwang boses. Nang una tayong nakita, hindi ko inakala na makakarating tayo ng ganun kalayo. Ang aking buhay ay planado sa bawat minuto. Lahat ng bagay dito ay sumusunod sa mapatakaran ng negosyo. Ngunit binasag mo ang mapanuntunang iyon. Tumayo siya mula sa upuan at lumakat sa paligid ng mesa. Naramdaman ni Maria na ang mga kalamnan sa kanyang likod ay hindi sinasadyang naninikip. Lumuhod si Ronaldo sa harap niya, kumukuha ng isang malalim na asul na velvet na kahon mula sa loob na bulsang Amerikana at binuksan ito. Sa loob, isang napakalaking brilyante, perpektong hiwa, ay kumikislap sa puting sutla. Ang bato ay kumukuhang liwanag ng kandila, kumikislap gaya ng namalaglag na sinang yelo. Gusto kitang mapangasawa. Pakasalan mo ako. Tumigil ang oras. Tumingin si Maria sa singsing. Hindi ito regalo mula sa isang mahal na tao. Ito ang mabigat na metal na kandado sa pinto ng kanyang gintong kulungan. Iyon ang katapusan ng ikalawang yugtong ng dula, pinag-alinlanganan ni Igor Bautista habang lasing sa Cebu. Umakyat ang pakiramdam ng pagdudual sa kanyang lalamunan. Ang galit na naipon niya sa loob ng ilang araw ay pinagsama sa sukdulang tensyon. Tinakpan ni Maria ang mukha ng parehong kamay. Nagsimulang manginig ang tribuna ng gababay. Ang ngaluha ay bumaksak gaya ng baha, hindi na makontrol. Umiyak siya dahil sa sariling galit, sa pagod, dahil sa paguporito at sa pagtingin sa lalaking handa nang wasakin ang kanyang buhay. Tumingin si Ronaldo sama nanginginig na balikat niya at ngumiti. Tiyak siya na yon ay maluhang ang walang hanggang, ganap na kaligayahan ng babae. Nakamit niya ang kanyang layunin, ang ligaw. Wasak na ibong ito ay ganap na nasa kamay na niya. Malalim na huminga si Maria, at inalis ang mga kamay mula sa mukha. Kumikislap ang mga guhit ng luha sa kanyang pisngi.
Tumingin siya kay Ronaldo nang may ekspresyong nagpapakita ganap na pagsuko. Oh, bulong niya. Oh, Ronaldo, pumayag ako. Maingat na kinuha ni Villanueva ang kanyang malamig na kamay at isinuot ang singsing sa palalong daliri. Ang brilyante ay nakalagay sa kanyang balat gayang isang mabigat at malamig na tatak. Pumasok na ang laro sa huling yugto. Isa pa lamang na buwan para sa kasal. Ang hangin sa bahay sa probinsya ay amoy vanilla, natutunaw na mantikilya, at isang bagay na mainit at pamilyar na mahirap ilarawan. Binukas ni Ronaldo Villanueva ang mata. Ang malawak na silid tulugan ay puno ng malambot na umaga na liwanag. Bakante ang kama sa tabi niya. Mayos ang kumot. Umupo siya sa kama at pinunasan ang muha, pinagaling ang huling labing antok. Ang umaga niya ay karaniwang nagsisimula sa isang malakas na kape, 12 mensahe mula sa kalihim, at malamig na kawalan ng nilalaman ng malawak na bahay. Ang mababaeng paminsan-minsang natitira rito sa gabi ay karaniwang gumigising sa tanghalian, naglalaan ng maraming oras para maghanda at naghihintay ng mahal na regalo. Ngayon ay iba. Bumaba si Ronaldo sa unang palapag, ang hubat na mapa ay tumatapak sa malamig na sahig. Ang mahinahon na tunog ng pakprito ay umaalingaw-ngaw mula sa kusina. Tumigil siya sa pragmatikong pintuan, tinitignan si Maria. Nakatayo siya sa tabingang kalan sa lumang t-shirt niya, hanggang sa gitna ng hita. Nakaitali ang buhok. Bihasang binabaliktad ni Maria ang isang manipis na makulay na crepe, inilipat ito sa isang malaking plato at pinahiran ng mantikilya. Ang mamainit na tasaeng tesa ay nakalagay na sa mesa. Ang simpleng kilosang ito ay nagdala ang kaginhawaan na naramdaman ni Ronaldo ng isang kakatuwang bigat sa kanyang dibdib. Sa buong taon na itinayo niya ang kanyang imperyo, nasanay siyang suriin ang lahat sa pamamagitan ng manumero. Para sa kanya, ang mga tao ay mga mapagkukunan, ang mga babae ay mga dekorasyon para ipakita ang katayuan. Ngunit ngayon, habang tinatanaw ang manipis na figura sa tabing angkalan, napagtanto niya na hindi na siya gusto pang tumakas, hindi na siya gusto pang patunayan ang anumang bagay sa kahit kanino. Lumingon si Maria. Nang makita siya, mainit na ngumiti. Magandang umaga. Umupo ka na. Handa na lahat. Ito ang resipe ng aking ina. Laging manipis ang mga krepe na ito. Umupo si Ronaldo sa mesa. Kumuha siyang isang mainit na krepe at kinagat ang isang subo. Simple, tunay ang lasa. Tumingin siya kay Maria na nagbubuhos ng tsaa, ang liwanag mula sa bintana ay nagliliwanag sa kanyang maputlang, mapayapang mukha. Ang malaking brilyanteng singsing sa kanyang daliri ay sumasalamin sa araw. Ang numero ng pustahan, 10 milyong piso, ay lumipas sa isip ni Ronaldo. Ngumiti siya ng tahimik sa sarili. Ang parang iyon ay parang ngadumi na papel na ngayon, kahaba-haba. Isang hangal na laro, sinimulan ni Igor ng lasing dahil sa kabagutan. Wala siyang balak na ibigay ang babaeng ito sa maagila sa kanyang mundong ito. Kailangan niya siya, ang kanyang katapatan, ang malumanay na boses, ang katapatan niya. Alam mo, nagsimulang magsalita siya ng dahan-dahan, itinulak papalayo ang plato. Pagkatapos ng kasal, pumunta tayo kahit saan. Hindi isang linggo, kundi isang buwan. Patatahimikin natin ang telepono. Kami na lang dalawa. Tumingin si Maria sa kanya sa ibabawng tasangan sa. Maliwanag at malalim ang kanyang abo na mga mata. Saan ka gustong pumunta, Ronaldo? Mahinahon niyang tanong. Hindi ko alintana kung nasaan ako, basta kasama mo. Matibay na ang desisyon ni Ronaldo. Ngayon pupunta siya sa opisina, makitakbo kay Igor, at tapusin ang palatuang ito. Ibabalik niya ang tinatawag na pera, kahit pa itapon niya sa mukha ni Bautista kung kinakailangan, ngunit ang kasal ay tunay na magaganap. Sa oras ng tanghalian, pumunta si Maria sa pangunahing opisina ng kumpanya ng konstruksyon. Nakalimutan ni Ronaldo ang mahalagang paketeeng dokumento para sa gabieng pulong sa bahay, at nagalok siyang dalhin ito niya mismo. Naglakad siya sa mahabang pasilyo ng executive floor. Salamin. Chrome-plated na metal. Mahal na carpeting ang sumasipsip ng kanyang mga yapak. Hawak niya ang isang katat na folder sa parehong kamay, nakayuko ang tingin. Isang matibay na lalaki ang lumabas mula sa sulok ng pasilyo, malakas na nagtatawag sa telepono. Ang likas na reaksyon ni Maria ay sumandal sa dingding para bigyan ng daan, ngunit biglang huminto ang lalaki. Iyon ay si Igor Bautista. Kakaalis lamang niya mula sa Cebu noong nakaraang araw. Ang kanyang mukha ay may maguhit ng taning ng timog. Ngunit ang magabilog sa ilalim ng mata ay mula sa ugaling pag-inom. Nagtatawid siya ang amoy ang mahal na alak at matinding pabango. Dahan-dahan ibinaba ni Igor ang telepono.
Ang kanyang maliliit na mata ay sumuon kay Maria, tinatasa ang mahal na cashmere na jacket, ang branded na bag, at ang perpektong hitsura niya. Tumingin siya sa kanya at hindi niya nakilala ang babaeng akontan na iyon. Para sa mga nasa katayuan niya, ang ngapon ay palaging walang pangalan. Umangat ang gilit ng kanyang labi sa isang mapangapi at nasisiyahang ngiti. Sino kaya ang nakita ko rito? Mahinahon niyang sinabi. Humakbang patungo sa kanya at humarang sa daan niya. Ang ating Cinderella. Nakita ko na, Ronaldo, hindi ka nakukunwari sa iyong palabas. Tumingin patas si Maria. Ang instinct sa self-preservation ay malakas na bumulas sa kanya. Unit sa labas, bihasang itinatago ang takot. Bahagyang yumuko siya ngang balikat at umuatras ng isang hakbang. Pinisikal ang parehong balikat sa malamig na salaming partisyon. Magandang hapon, Igor Alexandrovich. Nagdala lang ako ng ilang papeles para kay Ronaldo. Para kay Ronaldo, ginaya niya, nakatulog sa harap niya. Hindi siya humipo sa kanya, ngunit napakalapit na marinig niya ang amoy ngang alak sa kanyang hininga. Baka sinusubukan mong suotin na ang koronang reyna ng buhay. Sa tingin mo, nanalo ka na sa sweepstakes. Yumuko si Maria. Bahagyang nanginginig ang kanyang labi. Hindi ko maintindihan ang sinasabi ninyo. Mapaus na tumawa si Igor. Huwag kang maging mapakmalaki, bata. Bumulong niya ito sa pagitan ng naksapit ng ngipin, tumingin pababa sa kanya. Gaano man karaming sutla ang isuot mo, alikabok ka pa rin sa kuko niya. Isang bilanggo na may mop, nagbibiruan lamang sa iyo si Ronaldo. Wala kang kahalagang para sa kanya. Isang libangan lamang ito, sa loob ng ilang buwan. Alalahanin ang iyong lugar sa araw na tatayo ka sa civil registry. Isinara ni Maria ang mata. Isang perpektong luhang takot ay bumaksak sa kanyang pisngi. Nakisngit siya at, bigla na lamang, inalisan ang napakalaking katawan ni Bautista, halos tumakbo patungo sa opisina ni Villanueva. Tumingin si Igor sa kanya habang umalis, nasisiyahang ngumiti at nagpatuloy. Hindi niya napansin na pinunasan ni Maria ang luha sa pisngi habang bumibilok sa sulok ngalye. Agad na nagtuwid ang likod niya. Wala nang takot o sakit. Naging walang laman at malamig ang mata niya. Bibigasin kita. Isang mahinahon, tahimik na boses ang umawit sa loob niya. Isang linggo ka pa lang. Mabilis na magbabayad ka para sa lahat ng karumihang ito. Lumapit si Maria sa pintuan ng opisina ni Ronaldo, ngunit umalis na ang kalihim. Ang matatak na uwak na pinto ay bahagyang nakabukas. Iniunat niya ang kamay para hawakan ang hawakan, handa nang pumasok, ngunit narinig niya ang isang pamilyar na boses. Naroon si Igor sa opisina. Malamang ay pumasok siya sa ibang panloob na pintuan para sa management. Napatigil si Maria. Lumapit siya sa makipot na bukas na pintuan. Sinabi ko sa kanya ng diretso, huwag kalimutan ang iyong sarili, ang mapakmalaking boses ni Bautista ang narinig niya. Naglalakad siya sa opisina parang sarili niyang opisina iyon. Ronaldo, dapat mong bantayan ng mas mahigpit ang iyong tagalinis. Sobra siyang mapakmataas. May tunong upuang itinulak. Tumayo si Ronaldo mula sa mesa. Huwag magsalita, Igor. Mababa at puno nehabanta ang boses ni Villanueva. Natahimik ang buong opisina. Ano? Huminahon si Bautista, parang narinig ang ingay, tinigil ang pag-ikot sa lighter. Bakit ka nagsasalita, sa iyong kasosyo ng ganun? Sinabi ko, huwag mo nang sabihin pa ang tungkol sa kanya ng ganun. Lumapit si Ronaldo kay Igor. Hindi sila nakita ni Maria, ngunit naramdaman niya ang balanseng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanilang gayapak. Isinasalang-alang na nakansela ang pustahan. Handa na akong ilipat sa iyo ang 10 milyong pisong iyon na yon. Sandali. Nagbago ang boses ni Igor. Nawala ang katahimikan, pinalitan ng isang mapagantimpala, masamang tono. Seryoso ka ba? Pakakasalan ko siya ng toto. Nawala ang interes ni Igor. Iyon ay malakas na pagtawa, gayang aso na natuklasan ang kahinaan ng isang tao at naghahanda para sa pinakamalakas na suntok. Umibig siya. Diyos ko, Villanueva, tunay mong minahal ang isang katulong, isang kriminal? Bautista ay naktawa. At naisip ko tuloy na matapang ka, ngayon ay nalaman ko na ikaw ay isang ulol. Isang mahina, malambot na ulol, ang klaseng umikot ang ngapalaboy. Igor, binabalaan kita. Bakit kita babalaan? Umatake si Bautista, lumipat sa depensa. Hindi mo ba naintindihan kung ano ang hitsura nito sa labas? Tayo ang elite, nagtatayo-tayo ngang syudad na ito, at gusto mong dalhin ang isang babay na kahapon ay naglilinis pa ngaming banyo sa ating bilog, tatawang tawanan kanila. Walang makakaupo sa isang mesa mo.
Nakatayo si Maria sa bukas na pintuan, pinigilan ang pahinga. Mahigpit na hinawakan ang katat na folder. Ang kapalaran ni Villanueva ay nasa peligro. Sa tamang pagpili, maari siyang mailigtas. Maari siyang mawalan ng mawalan ng respeto ni Igor, ngunit mapapanatili ang karangalan ng isang lalaki. Maari siyang manatili sa kanya, kung maari siyang magpatawad. Ang opisina ay natahimik. Ang tensyon ay bumabaklas sa hangin. Kaya, Ronaldo, nagpatuloy si Igor. Ang boses ay punong kapaitan at kasiyahan. Kung atras ka ngayon, ang 10 milyon ay sa akin. Ngunit hindi lamang ito pra. Bukas ang buong grupo natin ay malalaman kung paano ka nagpayag sa bilanggong iyon. Sasabihin ko sa lahat na mahina ka. Ang malalaki sa club ay matatawa. Magiging katatawanan ka. Matagal na ang katahimikan ni Ronaldo. Halos makita ni Maria ang magulong na umikot sa kanyang ulo. Takot. Takot na mawalan ng mukha sa harap, ng mataong kinahihiyang siya mismo. Ang kakilakilabot na takot na maging katatawanan. Ang kanyang punong yabang na ego ay hindi makakatiis ng pampublikong kahihiyan. Ang pagmamahal ay nangangailangan ng tapang, at ang pagmamalaki ay hindi nagpapahintulot ng anumang pagkakonsesyon. Malalim na buntong hininga ni Villanueva. Walang tao. Walang makatawag sa akin ng mahina. Igor. Iyon na ang ibang bagay, nasisiyahang ngumiti si Bautista. Gagawin ko ito hanggang sa katapusan. Ibababa ko siya sa civil registry, gaya ang napagkasunduan natin. Mabigat gayang bato ang bawat salita ni Ronaldo. Ihanda ang pera. Malapit ka ng matalo. Dahan-dahan na bitawan ni Maria ang hawak sa hawakan ng pinto. Ni isang kalamnan sa kanya ay hindi gumalaw. Ang mahuling patak ng awa, gaano man kaliit para kay Ronaldo, na nananatili pa rin sa lalim ng kanyang kaluluwa matapos ang almusal ngang gakrep at mainit na mga salita, ay nawalan ng walang bakas. Pinili niya. Nilagdaan niya ang kanyang sariling hatol ngang kamatayan. Tahimik na lumingon siya at humakbang pababa sa mahabang pasilyo, hawak pa rin ang folder. Matatak at pantay ang ngayapak niya. Bumaksak ang pinto. Nang gabing iyon, isang mahinahon at malamig na ulan ang bumaksak. Matatalim na pula ang nailaw sa makalsadangang kabisera mula sa trapiko. Nakaupo si Maria sa passenger seat ng isang hindi kapansine-pansing kulay abong Ford na nakaparadahan sa residential area. Ang senior investigator na si Alexei Sison ang nagmamaneho. Ang tunog ng idle engine at mahinahon na pag-vibrate ng heater ay lumilihan ng pakiramdam ng pahihiwalay sa look ng sasakyan. Binuksan ni Maria ang kanyang bag. Kinuha ang isang maliit na paketeng na dokumento na naglalaman ng printout at isang pangalawang backup USB. Kasama ang pinakabagong bank transactions ni Bautista na kinopya niya kahapon. Inilagay niya ang USB sa dashboard sa pagitan ng dalawang bagay. Tumingin si Sison sa USB, pagkatapos ay tumingin kay Maria. Sa ilalim ng madilim na streetlight, ang kanyang mukha ay parang inukit sa marmol, payat, maputla, ganap na matibay. Perpektong ebidensya, mahinahon na sinabi ni Alexei. Natapos na ng mga eksperto mula sa Financial Division ang pagsusuri sa unang database na isinumite mo. Mayroon itong lahat. Dami corporations, offshore companies, tax evasion schemes, at pinakamahalaga, isang buong detalyadong pagsusuringin, kaso kung saan ka nabilanggo, na may orihinal na mapirma nila sa mapanlop na dokumento. Nakatitig si Maria sa mga butilang ulan na dumadausto sa windshield. Mayroon ka bang oras para i-freeze ang kanilang mga account bago sa Sabado? Gumagana na ang mekanismo, Masya, sabi ni Sison, lumingon ng ganap sa kanya. Nabot na ang mga request ng Interpol. Bukas ng umaga, ang mga korte sa Cebu at Switzerland ay mag-affix ng mga ari-arian ni Bautista. Ganun din ang mangyayari rito. Sa mga account ni Villanueva. Sa Sabado ng umaga, magigising sila sa kahirapan. Hindi nila ito alam, ngunit bumagsak na ang kanilang imperyo. Dahan-dahan siyang tumango. Lahat ay umusat ayon sa plano niya. Nang gabing iyon sa malamig na tilang banyo. Malapit na ang kaparusahan. Natatatakot ka ba? Bigla na lamang nagtanong si Alexei, ang karaniwang tuyo, profesional na tono niya ay nawala. May isang bagay na napakasimple. Napakatao sa kanyang boses. Lumingon si Maria. 3 taon na ang nakaraan, sa korte, ay labis akong natakot. Kakilakilabot na marinig ang aking inay na umiyak nang pumupuot sa telepono sa huling tawag niya. At ngayon ay malamig na lamang ako, lahat ng bagay sa loob ko ay naputol na. Tumingin si Sison sa kanyang abo na mamata. Naunawaan niya ang pakiramdam na ito. Nabuhay siya sa lamig na ito sa kanyang puso mula ng araw na lumabas ang madoktor sa pasilyo ng ospital at lumayo.
Iyon ay isang ganap na kasamang kalungkutan. Inalis ng investigador ang kanyang kanang kamay mula sa manibela at inilagay sa malamig na mga daliri ni Maria, nakalagay sa kanyang ngahita. Ang palat niya ay malaki, mabigat at napakainit. Hindi inalis ni Maria ang kanyang kamay. Sa isang sandali, tumingin siya sa dalawang kamay na magkasamang hawak. Ang simpleng suportang ito, na walang pagsisinungaling o nakatagong motibo, ay tumagos sa kanyang balat. Kaya mo bang gawin ito? May nahong ngunit machibay na sinabi ni Alexei. Conte na lang ang oras. Nandun ako sa Sabado. Personal ko silang ko konsenahin, et pagkatapos ay matatapos ang kakila-kilabot na ito para sa atin. Tumingin siya sa kanya. Isang liwanag ang kumislap sa madilim na liwanag ng sasakyan. Isang ningas ng pagunawa sa pagitan ng dalawang taong dumaan sa mga pagsubok at nahanap ang isa't isa sa tabi ng bangin. Salamat sa iyo, Alexei Nikolaevich. Lyosha. Inayos niya. Mahinahon na humaplos. Tawagan mo na lang akong Lyosha. Bahagyang ngumiti si Maria. Ang unang tunay, walang kunwari niyang ngiti pagkatapos ng maraming buwan. Salamat sa iyo, Lyosha. Bumaba siya sa kotse patungo sa malamig na gabi ng Maynila. Wala na isang araw bago ang Sabado, ang araw ng kanyang kasal at ang araw ng kanilang pagkasira. Ang malawak na silit ng seremonya sa lumang simbahan ay puno ng puting bulaklak. Dalawang makeup artist ang katatapos, lamang ng kanilang trabaho, tahimik na nakpalam at umalis, maingat na isinara ang mabigat na pinto sa likod. Nagisa na si Maria. Nakatayo siya sa harap ng mataas na salamin, nagpapakita sa kanya sa kalahating katawan. Ang refleksyon sa salamin ay nagpapakita ng isang babae sa isang kamanghamanghang putong silk na damit. Ang malambot, marangyang tela ay bumababa na niyayakap ang kanyang katawan. Ang korset ay perpektong nakakandong sa kanyang likod. Isang puting gintong kwintas ang kumikislap sa paligid ng lig. Ang brilyante ay mabigat sa mga daliri niya. Napakamahal ng damit, ngunit hindi naramdaman ni Maria na siya ay isang nobya. Naramdaman niya na siya ay isang sundalo na handa nang pumasok sa isang desisibong labanan. Isang mahabang, maraming patong na tela ang nakalagay sa dressing table. Kinuha ito ni Maria. Dumausdos ang manipis na tela sa maakwat ng kanyang makamay. Dahan-dahan niyang ipinasok ang mapin sa kanyang mataas. Mayos na buhok at dahan-dahang hinila ang manipis na cotton fabric pababa para takpan ang mukha. Ang mundo sa paligid niya ay naging mas malabo, nawalan ng kalinawan. Ang tela ay hindi na nagpapangahulugang kadalisayan o kainosentuhan para sa kanya. Ngayon, inisuot niya ito bilang isang kalasag, para itago ang kanyang malamig na tingin hanggang sa tamang oras. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa isang huling beses. Walang panginginig sa makamay niya, walang pag-aalinlangan. Ang muka ng kanyang ina, ang malumanay nitong ngiti, at ang mga boses sa lumang telepono sa bisitang women's prison ay maliwanag na lumabas sa kanyang alaala. Ngayon, inay, sinabi ni Maria sa walang laman na kwarto. Pantay at tuyong ang kanyang boses. Ngayon, magbabayad sila para sa lahat ng bagay. Lumingon siya at humakbang patungo sa labasan. Malakas na nakagalaw ang gown. Ang mataas na mga arkong simbahan ay amoy insenso at mamahaling Pranses na pabango. Higit sa 200 tao ang naktipon sa loob. Pinarayagan ang altar, mga upuan at malalaking haligi ng bulaklak. Ang buong elit ng kabisera ay naktipon rito, mga negosyante, duwenyo ng pabrika, mataas na antas na opisyal at ang kanilang na asawa. Kumikislap ang nga babae ng nga brilyante. Ang nga lalaki ay bulong-bulong nagtatawag. Nahihintay ngang pinakamahalagang sosyal na kaganapan ng taon na magsimula. Nakaupo si Igor Bautista sa unahan, kaagad sa tabing daanan. Nakasuot siyang custom fit na Amerikana. Maliwanag ang kanyang mukhang kasiyahan sa sarili. Nakasandal siya, ang kamay ay nakalagay sa likuran ng upuan. Ang nasulok ng labi ay nakaangat sa isang matalinong, puno ng inaasahang ngiti. Para sa kanya, hindi ito kasal. Ito ay isang personal na pagtatanghal, ang katapusan ng isang kahangahangang palaro, kung saan mananalo siya ng 10 milyon at mapatunayan ang kanyang katahimikan. Nakatayo si Ronaldo Villanueva sa harap ng altar. Kahanga-hanga siya sa kanyang ceremonial na damit. Ngunit kung maingat ang makmamasit, mapapansin ang tensyon sa kanyang mukha at ang hindi karaniwang tuwid na tindig. Naramdaman ni Ronaldo na naninikip siya. Ang mahal niyang kwelyo ay parang masyadong mahigpit. Tumingin siya sa mabisita, sa kanilang na nagsusuring tingin, sa nakangiti na mukha ni Igor. Ginawa ni Ronaldo ang kanyang pagpili 2 araw na ang nakaraan sa opisina. Pinili niya ang katayuan. Pinili niya ang opinyon ng nga taong ito, at ngayon ay dapat siyang magbayad ng presyo,
Dapat niyang lapas tanganin ang babay na nagluto ng krepe para sa kanya at tumingin sa kanya ng may ganap na tiwala. Kailangang sabihin niya ang hindi, bumaling, at umalis, na iniwan siya bilang isang biro. Lahat ng bagay sa kanya ay sumasalungat, ngunit ang pagmamalaki ay humahawak sa kanya ng isang bakal na lakas. Hindi siya maaring magmukhang mahina, hindi rito, hindi sa harap nila. Nagsimulang tumuktok ang musika. Agad na natahimik ang usapan sa bulwagan. Nagbukas ang malaking pangunahing pinto, at lumitaw si Maria sa pintuan. Dahan-dahan siyang naglakad sa mahabang kumot, panatiling tuwid ang likod. Ang kanyang muha ay nakatakpan ng tela. Sinundan siyang nga bisita ng may tingin. Ilan ang bumubulong, pinupuri ang kagandahan ng damit at marangal na asal ng nobya. Nakita lamang nila ang isang magandang larawan, isang bagay na biniling ang isang mayamang lalaki. Si Maria ay nakakita ngang lahat. Nakita niya ang mukha ni Igor habang dumadaan siya. Bahagia siyang nagangat ng baba, para bang gustong sabihin, halika na, sa iyong kamatayan. Nakita niya si Ronaldo, ang parehong kamay niya ay nagsapit sa tabi ng pantalon. Lumapit siya sa altar. Unti-unti nawala ang musika. Isang mabigat na katahimikan ang lumubog. Ang tanging tunog ay ang pekiskisang damit ng mabisita at ang peguboeng isang tao sa huling hilarangang upuan. Ang pari, sa kanyang seremonial na damit, ay nagbukas ang isang libro at nagsimulang magsalita. Mababa at maningning ang boses niya. Lumukop ito sa buong espasyo sa ilalim ng maarko. Nakatayo nang walang gumalaw si Maria. Tinitingnan siya ni Ronaldo sa pamamagitan ng manipis na kulot ng tela. Naghihintay sa sandaling ito. Nangontratso ang kanyang mga baga, ngunit hindi pa rin siya nakakahinga ng sapat na hangin. Natapos ang pari sa pambungat na talumpati at pumasok sa pangunahing bagay. Ronaldo, sumangayon ka ba na tanggapin si Maria na magiging iyong asawa? Sinabi niya. Ang tanong ay umaalingaw-ngaw sa malumang bato. Malalim na huminga si Ronaldo Villanueva. Kumuha siya ng lakas. Ang pagtangging salita ay halos bumukal na palabas, malupit at mapait. Kailangan lamang niyang buksan ang bibig at malakas na sabihin, para marinig ng lahat. Binuka niya ang bibig, ngunit hindi nahintay si Maria. Sa isang matatag, malakas na kilos, malakas niyang binawi ang kaliwang kamay mula sa kanya. Natigilan si Ronaldo, hindi pa rin nagsasalita. Kumikislap ang mga mata niya ngapak kamangha. Nangahas ang kilay. Hinila ni Maria ang tela. Ang kanyang muha ay ganap na kalmado, walang emosyon, at ang abo na mga mata ay tinitigan siya ng malamig at walang laman. Umatras siyang kalahating hakbang, lumingon patungo sa bulwagan, nasuron ang tahimik na grupo ng maimpluwensyang tao. Pagkatapos ay nakatuon kay Igor Bautista. Ang mukha nito ay naging puti tulad ng papel. Pagkatapos ay muling lumingon ang kanyang tingin sa nobyo. Dakpin sila, sinabi niya. Hindi siya sumigaw. Nagsalita siya sa mahinahon, matibay na boses, ngunit sa ganap na katahimikan ng simbahan, ang dalawang salitang iyon ay malakas at biglang tumunog. Sa isang sandali, walang nangyari. Nakatayo ang nabisita ng napatigil, hindi sigurado kung ano ang ibig sabihin nito. Isa pang kakaibang biro nga mayaman, isang masamang birong nobya. Nagbukas si Ronaldong bibig ng may gulat, gustong magtanong ni siyang bagay. Ngunit sa susunod na segundo, ang mabigat na oak na pinto ang simbahan ay yumanik mula sa isang malakas na suntok, at napabukas ito ng may malakas na ingay, sumugal sa mga batong dingding. Ang mabigat na mga yapak sa marmol na sahig ay umalinggongaw sa bulwagan. 12-12 ng mga taong may itim na uniforme na may Special Force insignia, nakasaput na helmet at may hawak na armas, ay sumugod sa loob. Agad na hinaharangan ang lahat ng labasan. Ang Committee on Investigations at ang Bureau of Economic Security ay nagtatrabaho. Isang maiting na boses na pinalawak ang tunog. Lahat umupo ng tahimik. Itaas ang mga kamay. Ang mayumaman na bisita ay sumiklap ngang gulat. Ang mababay ay nagsimulang gumalaw, sinisikap nga mga lalaki na tumayo mula sa mga upuan, ngunit ang mga opisyal na maitim na damit ay malakas na itinulak sila pabalik sa mga upuan. Naganap ang isang magulo na sigawan. Ang perpektong social gathering ay bigla na lamang naging kaguluhan. Mabilis na humakbang ang senior investigator na si Alexei Sison sa pulang kumot sa likod ng Special Forces. Nakasuot siya ng simpleng madilim na diaket at hawak ang katat na bag. Lumakat siya sa pagitan ng mga nakakunot na bisita, nagtuloy ng diretso sa altar. Umuatras si Ronaldo. Naging maputla ang mukha ng milyonaryo. Ang sukdulang takot ay pinalumpag ang kanyang kaloban. Balikat-balikat ang kanyang nagsisigaw na tingin mula sa investigador patungo sa malalaking may maskara, pagkatapos ay patungo kay Maria.
Naibang reaksyon ang nakpakita ni Igor Bautista, nakaupo sa unahan. Sa matalinong instinto ang isang kriminal, agad siyang napagtanto kung ano ang nangyari. Tumakbo siya mula sa upuan at sinubukang sumugal sa daanan sa tabi, itinutulak ang ngababay sa gilid. Pigilan si Bautista ng malakas, utos ni Sison. Habang gumagalaw sila, mabilis na kinontrol mga sundalo ang malaking milyonaryo at pinagbagsak siya sa marmol na sahig. Naktugtog ang metal ng hontsufs. Huminga-hinga siya habang ang parehong kamay ay nahigpitan sa likod niya. Huminto si Sison 3 hakbang mula sa altar. Binuksan niya ang folder. Villanueva Ronaldo at Bautista Igor. Inaresto kasama akusasyong kriminal konspirasi, malaking-malaking panoloko, tax evasion, at pagpepekeng dokumento. Huminga-hinga si Ronaldo. Hinawakan niya ang gilid ng altar para mapanatiling balanse. Halos walang lakas ang kanyang nga paa para itaglay ang katawan. Lahat ay gulong-gulo sa ulo ni Ronaldo. Ito ay isang pagkakamali, bumulong siya sa maputlang nga labi. Tatawagan ko ang aking abogado. Wala kayong kapangyarihan rito, ito ay aking negosyo. Ang inyong negosyo ay hindi na umiral, Villanueva, mahinahon at malakas na sinabi niyang investigador para marinig ng lahat. Isang oras na ang nakaraan, pinayagan ng nga korte sa Cebu at Switzerland ang nga request ng Interpol. Lahat ng offshore account ng dami corporations, at personal na ari-arian ay ganap na na-freeze. Walang pera para bayaran ang abogado. Nalugi na kayo. Ang masalitang ito ay mas masakit sa Ronaldo kaysa sa anumang pisikal na suntok. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang kisap mata. Pera, kapangyarihan, kalingan, lahat ng itinatayo niya bilang kanyang buhay ay nawala. Tumingin siya kay Maria. Nakatayo siya ng walang gumalaw, suot pa rin ang marangyang damit, tinitigan siya ng malamig, hindi kumukurap. Ang ilusyon na pinanirahan niya sa loob ng maraming buwan ay gumuho. Hindi siya ang naglalaro sa kanya, kundi siya ang naglalaro sa kanya. Masya. Nanginginig siyang humakbang patungo sa kanya, iniunat ang nanginginig na kamay. Napanikip ang kanyang boses. Tumunok ito ng may tunay na kawalan ng pag-asa. Masya, ano ang ginawa mo? Minahal kita, naririnig mo ba? Nagdesisyon na ako. Gusto kong kanselahin ito. Gusto kong umalis sa pustahan. Hindi umatras si Maria. Humakbang siya patungo sa kanya, sinisikip ang akwat, at tinitigan ang gapula sa takot na mga mata niya ng diretso. Minahal mo lamang ang iyong mayabang na ego, Ronaldo. Mahinahon ang kanyang boses. Ngunit ang bawat salita ay naglipat sa kanya magpakailanman. Walang kahit katitingang panik dito, isang ganap, malamig na hatol lamang. Natakot ka sa opinyon ng nga taong kinahihiyan mo, at ninakaw ng iyong kaibigan ang pera at sinisupungan ako. Sinuon niya si Igor, na nagsisikap na makapakalpas sa tuhod ng Special Forces soldier sa sahig. Tinawanan ninyo ang kamatayan ng aking ina, nagpatuloy si Maria. Inisip ninyo na isang hangal. Walang kakayahang bilanggo, ako na maring trambuhin ng walang parusa. Itinakda ninyo ang presyo ng aking kaluluwa sa 10 milyon, ngunit mali ang inyong kalkulasyon. Ngayon, kayo ang magiging mga bilanggo. 2 sundalo ang lumapit kay Ronaldo. Isa sa kanila ang marahas na hinawakan ang balikat ng milyonaryo, paikot-ikot siya, hindi lumalaban si Ronaldo. Malalambot ang kanyang katawan. Nagsapit ang metal na handcuff sa paligid ng kanyang nga pulso nang may tuyong klik, hinalong telang ang mahal niyang Amerikanang pananamit. Umatras si Maria, binibigyan sila ng daan. Naktingin si Ronaldo, nakatali ang mga kamay. Nagsimula siyang lumingon-lingon, puno ngang obsesyon ang ekspresyon, naghanap ngang suporta. Hinahanap niya ang kanyang mga kaibigan, ang nga taong dati niyang kasama sa pag-inom ng brandy, pagsasama ngang negosyo, at pag-asikaso sa kahinaan ng ibang tao. Ang mataong ang opinyon ay mas mahalaga kaysa pagmamahal at konsyensya. Ang bulwagan ay natahimik. Ang mamayayamang bisita, maimpluwensya, ay dahan-dahang lumayo mula sa pangunahing daanan, nagpipiga sa maupuan at dingding. Walang nagalit sa pagiging arbitraryo ng mga autoridad, walang sumigaw tungkol sa mga koneksyon o abogado. Tinitingnan nila siya ng may pag-usisa na halo ang pagdiri. Sa sandaling binanggit ang salitang nalugi, hindi na siya tao sa kanilang mga mata. Naging isang outcast siya. Nakuha ni Ronaldo ang tingin ng may-ari ng isang malaking bangko, kasama niyang naglaro ng golf kahapon pa lamang. Lumanggas ang sulok ng labi ng may-ari ng bangko ng may paghamak, lumingon ito at tahimik na nagsabi ng isang bagay sa kanyang asawa. At pagkatapos ay nangyari ang isang bagay, sa wakas ay hindi na kayang tiisin ni Villanueva. Ang mas screen ng smartphone ay nagsimulang sumukat dito at doon sa kalagitnaan ng mabisita.
Ang mataong nagpapakilalang elit ay kumukuhang telepono at nagsisimulang tumawa ng mahinahon, inilalagay ang video ngang milyonaryo na nakatali ang makamay na dinadala palabas ng simbahan. Inirekord nila ang eksena ng kanyang pampublikong kahihiyan, pagkatapos ay ibinabahagi ang video sa mga pribadong pag-usap ng gabing iyon. Walang isa sa kanilang dumapensa sa kanya. Ang halaga nga nilang pakakaibigan ay zero. Yumuko si Ronaldo. Lumukmok ang kanyang mangga balikat sa lupeng perpektong seremonial na damit. Tumigil siyang lumaban-laban sa gwardiya at humakbang patungo sa labasan, mabigat ang mga paa, kasunod ang flash mula sa mga kamera ng kanyang sariling mga bisita. Sa likod niya, hinihila ang masundalo kay Igor Bautista, sumisigaw ng masamang salita. Nakatayo si Maria sa tabi NG altar sa hitna NG meha puting rosas. Tumingin siya sa malalaking dinala sa sasakyan ng mga prisyonero. Nandun pa rin ang ginaw, ngunit ang pasan na mabigat sa kanyang dibdib sa loob ng 3 taon ay bigla na lamang nawala. Mas madali na siyang huminga. Lumingon siya. Ang senyor investigator na si Alexei Sison ay nakatayo pa rin sa tabing daanan, binibigay ang gahuling tagubilin sa mga subordinates. Tumingjin siya kay Maria. Ang pagod na tingin niya ay nagpapakita ng malalim na paggalang. Dahan-dahan siyang tumango, halos hindi mapansin. Tumugon siya ng isang tahimik na pag-anggil. Natapos na ang dula, at ngayon ay nagsisimula na ang tunay niyang buhay. Ang investigasyon ay tumagal ngang 8 buwan. Ang nataong dati ay nakmamayari ng kanilang sariling buhay ay lumipas ang buong panahong iyon sa makitit ng Gasaldangan Pretrial Detention Center, ganap na nakahiwalay mula sa labas ng mundo. Ang kanilang ilusyon ng ganap na kapangyarihan ay gumuho sa unang ilang araw lamang. Wala kahit isa sa malitatin na dati nilang kasabay sa mapribadong silit na maeleganteng restoran, at nagpapabango sa mapribadong paliguan ang dumating para tulungan sila. Ang magatawag sa mga abogado ay hindi na sinasagot ng maliwanag ng mga account ni Villanueva at Bautista ay ligtas na na-freeze na mga internasyonal na autoridad. Walang pera at paraan ng komunikasyon, naging walang silbi sila. Ang pagdinig ay bukas para sa publiko. Ang silit ng hukuman ay palaging puno ng mamamahayag. Ang kwento ay isang tagalinis na natuklasan ang $1 bilyon na criminal empire sa ibang bansa ay naging pinakamalaking kwento ng taon. Nakaupo si Ronaldo at Igor sa likod ng makapal na bala pruwebang salamin. Sa nakaraang ilang buwan, nagbago sila nang hindi na sila makilala. Wala na silang suot na Italian-made suits at Swiss na relo. Sa halip, nakasuot sila ng gagusot na damit na ibinigay ng gobyerno. Ang mukha ni Igor ay naging payat, maputla dahil sa kawalan ng karaniwang deluho na pag-inom. Malaki ang nawalan ng timbang ni Ronaldo. Ang pamilyar na mapakmalaking angat ng ngiti niya ay nawala na, pinalitan ng isang mapakalinlangang tensyon. Ang kanilang pagkakaibigan ay hindi nakatagal sa pagsubok ng takot. Sa mapagtatanong at kinakaharap sa korte, nagtatalo sila, patuloy na nagsisisi sa isa't isa, sinisikap na makipagdeal para sa isa pang taon ng kalayaan mula sa investigador. Gawa-gawa niya ang lahat, sumisigaw si Igor, lumura at may nanginginig na daliri na itinuro sa dating kasosyo. Kontrolado ni Villanueva ang lahat ng account. Eksekutor lamang ako nang nautos. Nagsisinungaling ka. Sumbong ni Ronaldo, tumalon mula sa upuan at sinalakay ang salamin. Itinatago mo ang ngatalaan sa aking likod. 3 taon na ang nakaraan, inunahan mo ang isang babae para itago ang iyong panloloko. Ang mga dating milyonaryo, ang nagangkin sa kanilang sarili bilang elit, ay nagpukaw na lamang ang awa na halo ang paghamak mula sa mga naroron. Ang hatol ay nailabas sa isang maulap at maulan na Martes. Binasang huwes ang hatol sa hindi pinagmamalaw na, walang emosyon na boses. Malaking pagnanakaw, pagtatag ng kriminal na organisasyon, pagpepeka ng dokumento, at tax evasion. Kaparusahan. 12 taon ng pakabilanggo sa maximum security facility at kumiskis ang buong ari-arian para mabayaran ang pinsala sa estado. Nang tumunok ang martilyo, yumuko si Ronaldo Villanueva sa kahoy na upuan at tinakpan ang mukha ng parehong kamay. Ang imperyo, katayuan, ginhawang ng buhay lahat ay naging singaw. 6 na buwan ang lumipas. Nasa maximum security facility na siya. Ang mahaba, madilim na pasilyong residential block para sa mga bilanggo ay amoy amag, bleach at lumang pawis. Tumatakbo ang heating pipe sa dingding, ang kalahati ay may balatan na asul na pintura. Masipak na naglilinis ngang konkretong sahig si Ronaldo, isang hakbang sa isang pakakataon. Nakasuot siya ng standard na gray prison uniform. Paikli ang buhok. Payat ang muka. Puno ngang malalim na kulubot na nagpapahaba nganyang hitsura ng 10 taon. Wala nang bakas ng maaliwalas, marangal na lalaki nun. Ibinabat niya ang makapal,
Magaspang na basahan sa isang metal na baldengeng maulap na soapy water. Pinalumig ng malamig na tubig ang kanyang nakalusong kamay. Labis na masakit ang kanyang likod mula sa patuloy na pagyuko. Masakit ang kanyang natuhod dahil sa matigas na konkretong sahig. Ang pinakamarumi at walang pasasalamat na trabaho sa pasilyo ang ginagawa niya araw-araw. Pinigan ni Ronaldo ang basahan, mahirap na nagunat ng matigas na mababang likod, pagkatapos ay yumuko muli. Mabigat at regular na mga yapak ng panggungsiami ng mga boot ay narinig sa dulo ng pasilyo. Ang gwardiya sa duty ay papalapit. Ang likas na reaksyon ni Ronaldo ay sumandal sa dingding, umila enejebalde sa likod para makapaglakat. Jumuko ang gulo niya pababa sa sahig. Sa kulungan, mabilis niyang natutunang pinakamahalagang patakaran para mabuhay. Huwag tumingin sa matangang nga may kapangyarihan. Ang gwardiya, isang malaking lalaki na may mabigat at walang ekspresyong mukha, ay nakahabol sa kanya. Lumakat siya nang walang ingat. Nang malapit na kay Ronaldo, bahagya siyang bumagal. Ang mabigat na boot niya ay humampas ng malakas sa metal na balde. Bumagsak ang balde ng may malakas na ingay. Isang tuloy-tuloy na putlang tubig, punong sabon, ang kumalat sa bagong nilinis na konkretong sahig. Binabasa ang murang prison boots at tuhod ni Ronaldo. Hoy! Milyonere! Mabastos na nagsalita ang gwardiya, nanunukso, tumingin pababa sa kanya. Bula ka ba? Nabasto mo na ang lahat rito. Mas mabuti pa kung tatlo ka. Natawa ang gwardiya at nagpatuloy sa paglalakad, pababa sa pasilyo, nagiwan nagabasang magayapak sa likod. Patay walang kilos na lumuhod si Ronaldo sa lumalagaslas na tubig. Timagos ang tubig sa kanyang protective na damit, ginagawang malamig ang kanyang balat. Hindi siya makagala. Isang malinaw, maliwanag na imahe ang lumabas sa kanyang ulo tulad ng flash ng lumang kamera. Isang mahal na komersyal na sentro, isang marmol na sahig, isang pares ng suede boot. Ang mahina na figura ni Masha. Nakaluhod sa harap niya. May hawak na basahan. Bulag ka na. Daga. Linisin mo, narinig niya ang sarili niyang boses mula sa nakaraan. Bumalik ang naalala ng hindi inaasahang lakas. Ang bumerang na itinapon niya nang may masamang hangarin isang taon at kalahati na ang nakaraan ay gumawa ngang isang perpektong bilog at tumama sa eksaktong lugar na dating tinamaan. Dahan-dahan itinaas ni Ronaldo ang parahong kamay. Marumi, mapula ng may malalim na mga guhit at kaluses. Itinakip niya ang nga ito sa mukha niya. Ang naalala ay biglang bumaksak sa kanyang isipan. Ang amoy ng vanilla crepe sa kusina, ang tunay na tawa ni Maria sa tabiang fireplace, ang mapagkakatiwalaang tingin niya sa kanya sa puntot. Tunay ang pagmamahal niya sa kanya, walang kondisyon, hindi alintana ang lahat ng kanyang pagkukulang. Hawak niya sa kanyang makamay ang bagay na hindi mabibiling ng pera. Maari sana siyang naging maligaya. Maari sana siyang natulog sa tabingang isang mapagmahal na babay, nagpalakingang anak, namuhay sa init at kapayapaan. Sa halip, pinili niya ang pagsang-ayon ng mga taong lumingon sa kanya sa unang problema. Ipinagpalit niya ang kanyang tanging tunay na pagmamahal para sa huwat na pagmamalaki. Pumalpak ang dibdib ni Ronaldo. Umupo siya sa basang konkretong sahig, nag-ikot ng pasok ang sarili at tahimik na umiyak. Ang mapaklang, mainit na mga luha ay bumagsak sa mga madumong daliri. Umiyak siya sa kawalan ng kakayahan at sa sakit na katotohanang sinira niya ang kanyang sariling buhay. At ang bangungot na ito ay magtatagal ngang 12 taon. Ang tunay na taksibol ay dumating na sa kabisera. Ang mapuno ay natatakpan ng isang manipis na berde na ulap. Malambot at mainit ang araw. Lumabas si Maria mula sa malaking pinto ng National Archive. Sa kanyang kamay, ay hawak ang makapal na hardcover na folder. Bumaba siya sa mahagdan at huminto, lumingon ang mukha patungo sa mainit na sinakngaro. Binuksan niya ang folder. Sa makapal na papel, may selyo, ay ang opisyal na hatolng korte. Ang 3 taong parusang kriminal sa kanya ay kinansela dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ganap siyang napawalang sala, lahat ng parusa ay nalis. Sa ibaba ay isang bilog na asul na tatak. Inilipas ni Maria ang daliri sa matitik ng kanyang pangalan. Makinis at malamig ang papel. Isang oras pagkatapos, naglalakad na siya sa mga pamilyar na pasilyo eng lumang puntot eng syudad. Umawit ang mga ibon sa lahat ng dako, amoy basang lupa at sariwang damo ang hangin. Lumapit siya sa puntot ni Nina Santos, naglagay niyang bungkos ng sariwang puting bulaklak sa abo-abong granit na bato, pagkatapos ay maingat na kinuha ang family badge mula sa folder at inilagay ito sa paanan ng monumento, kaagad sa ilalim ng larawan ng kanyang ina. Nagawa ko na ang lahat, inay. Mahinahon ang kanyang boses.
Wala ng kahit katiting na sakit o pahihirap, natira na lamang ang isang malalim, mapayapang kaliwanagan, tinupat ko ang pangako. Maingat na tumingin siya sa maamo nitong mukhang ang ina, ngingiti sa kanya mula sa lumang larawan. Malinis na ang pangalan ng inay. Malinis na ang ating mga pangalan. Mahinahon na hinawakan ni Maria ang malamig na bato eng kamay. Naparusahan na sila para sa lahat ng ginawa nila, at hindi na sinuman ang mga haspang mangulaw sa atin. Matulog ka ng maayos. Inay. Mahal kita. Tumayo siyang tuwid. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng 4 na taon, ang hindi nakikitang pasanin sa kanyang dibdib ay sa wakas ay nawala. Isinara ni Maria ang mamata at malalim na huminga. Kakaibang tamis ang lasang hangin. Ang baluti na isinuot niya sa lupang panahong iyon ay gumuho, nagbibigay daan para sa isang malaya, buhay na tao. Lumingon siya at humakbang pababa sa pasilyo patungo sa labasan. Magaan at kumpiyansa ang nayapak niya. Isang buong buhay, ang naghihintay sa kanya. Isang taon pagkatapos. Isang maliit na kalye sa makasaysayang sentro ng siyudad na nalubog sa hapon na liwanag. Sa pintuan ng isang maligayang panaderia na may malalaking, malinis na bintana ay isang tanda na may marangal na titik, Panaderia Nina. Sa loob ng tindahan, isang malakas at mapaghalinang aroma ng kanela, vanilla, bagong niluto na kape at mainit na tinapay ang kumakalat sa lahat. Ang mga bilog na pulang tinapay, malutong na croissant, at manipis na transparent na crepe ay mayos na nakayos sa mga counter. Nakatayo, si Maria sa likod ng cash register. Nakasapot siya ng simpleng brown na linong apron sa ibabaw ng maliwanag na blusa. Ang kanyang buhok ay hindi na nakabun ng mahigpit tulad ng matanda. Ang malambot at makintap na buhok ay bumabagsak sa kanyang mga balikat. Maingat niyang inilagay ang ngamainit na eclair sa paper bag na may logo ng kumpanya para sa isang matandang customer. Hanggang sa muli, Anna Sergeyevna. Init at tapat ang ngiti ni Maria hanggang sa nawala ang mga kulubot sa sulok ng mata ng customer. Siyempre, masyan ka. Gintong mga kamay ang mayroon ka. Ganun ang itinuturo ng ina ko, ganun ang dapat gawin. Nang umalis ang customer, pinunasan ni Maria ang counter ng malinis na tela. Sumuon siya sa paligid ng kanyang maliit ngunit pamilyar na kaharian. Isang bahagi niyang kabayaran ng estado dahil sa maling pahahatol ay ginamit para simulan ang negosyo. Iyon ang pangarap ng kanyang ina, isang maliit na panaderia kung saan ang bawat customer ay tatanggapin tulad ng pamilya. At ngayon, ang pangarap na iyon ay naging katotohanan. Maganda si Maria. Ngunit hindi ang malamig, mapakontrol na kagandahan na nagpahanga sa mga bisita sa kasal. Ito ang kagandahan ng isang payapa, kumpletong babay. Hindi na maputla ang kanyang mata. Suminak sila ang isang malambot, tahimik na liwanag. Tumunok ng malugot ang kampana ng pintuan. Itinangal ni Maria ang ulo. Pumasok si Alexei Sison sa panaderia. Nagbago siya. Hindi na siya nakasalaming maluwag, gusot na diaket ng investigador at mangga matigas, nakakainis na Amerikana. Nakaswot siya na makomportableng corduroy pang atisang manipis na sweater. Mukhang mas magaan siya, nawala na ang ngabilok sa ilalim ng mata. Isang buwan na ang nakaraan, nagretiro siya dahil sa seniority, iniwan ang nga opisinang namamahala at mabibigat na folder na naglalaman ng kapalaran ng ibang tao. Hawak niya ang isang maliit na balot ng craft paper. Ang nga puting petalongan simplang ng bulaklak sa damo ay sumusungaw mula sa loob. Walang mamahaling rosas, walang maluwalhating mga bungkos na kasing liit ng gulong ng sasakyan. Katapatan lamang. Lumapit siya sa counter at inilagay ang mga bulaklak sa ibabaw ng kahoy na mesa. Mainit at maingat ang tingin niya. Mari ko bang i-order ang isang kape para sa dating investigador? Tanong niya, bahagyang nangakas ang sulok ng mata ng may pakakaibigan. Sinabi ng mga tao na ang pinakamainam na kape sa syudad ay dito inihahanda. Ibinaba ni Maria ang tela. Lumabas siya sa labas ng counter, harapin siya. Sumuon siya sa mabulaklak pagkatapos ay tumingin sa mukha niya. Para sa dating investigador, libre, mahinahon niyang tugon. Bahagyang inusok ni Alexei ang sarili pasulong. Ang malaki at matibay na kamay niya ay inilagay sa kanyang kamay, nakapatong sa ibabawng kahoy na mesa. Ang kanilang nga daliri ay natural na makasamang nag-interlace, walang kahit katiting na tensyon o pag-alangan. Hindi inalis ni Maria ang tingin. Sa kanyang mata, nakita niya ang naramdaman niya. Isang malalim na pag-unawa sa pagitan ng dalawang matatandang taong dumaan sa labis na sakit at pakawala, ngunit napanatili pa rin ang kakayahang maramdaman. Hindi ito isang biglaang, mapanuksong simoy ng pagmamahal. Ito ay isang bagay na mas dakila pa.
Ang kapanganakan ng tunay, tahimik at walang kondisyong pagmamahal. Isang pagmamahal na nagpapagaling ng nga sugat. Nakatayo sila sa katahimikan ng panaderya. Magkasamang hawak ang mga kamay, at ang mundo sa paligid nila ay nananatiling katulad ng dati. Ang batas ng balanse ay napatunayang hindi matitinag. Ang isang boomerang na itinatapon ng may masamang hangarin ay maaring lumipad sa hangin ng matagal, lumilihang ang ilusyon ng kaligtasan, ngunit sa huli ay palagi itong babalik sa nagpapalakat. Ang pinakamahalagang bagay ay huwag bumagsak sa pinakamadilim na sandali, panatilihin ang pagkatao sa loop, at maniwala na pagkatapos ang pinakamahabang gabi, tiyak na darating ang bukang liwewe. Mga minamahal na kaibigan, salamat sa pakikinig sa kwento hanggang sa katapusan. Umaasa kami na ang kapalaran ni Maria ay lumapat sa inyong nga puso. Napakahalaga para sa amin na malaman ang nga damdamin at kaisipan na inudyok ng kwento sa inyo. Sabihin sa amin, kung kayo ang nasa kalagayan ng pangunahing tauhan at nalaman ang kakilakilabot na katotohanan, ano ang gagawin ninyo? Susubukan ba ninyong magpatawad dahil sa inyong mga damdamin? O, gaya niya, pipiliin ninyo ang landas ng pahihiganti? Ibahagi ang inyong opinyon sa mga komento.